Dapat mahirap ang ikapitong araw, pero hindi ganito kahirap. Sa gitna ng stampede, yumanig ang lupa, at isang Goblin Lord ang lumabas na parang final boss na hindi dapat lumitaw ng ganito kaaga. Nagsimulang mapaatras ang mga taga na yon. Napupudpud na ang kanilang mga espada, at maging si Aisel ay nasa panganib. Pero ang ating NC na si Kamiya ay hindi lang basta-bastang manlalaro. Siya ang taong gumawa ng larong ito. Kaya nang iwinasiwas ng Goblin Lord ang malaking mace, may ginawang kabaliwan si Kamiya. Paulit-ulit siyang sumasangga, binibilang ang bawat tama na para bang dito nakasalalay ang buhay niya. Dahil nakasalalay nga. At nang maabot niya ang magic number, na-trigger niya ang isang hidden bug na ginagawang garantisadong critical hit ang kanyang mga atake. Sa isang biglaang sugod, tinaga niya pabagsak ang Goblin Lord, at nailigtas ang base sa bingit ng kapahamakan. Pero hindi sapat ang manalo sa isang laban. In-upgrade ni Kamiya ang base sa level 8, pinalakas ang mga pader at workshop, at sa wakas ay inilabas ni Ginger ang isang malaking bagay, mga golem na kayang lumaban tulad ng kanilang mga amo at tumulong pa sa trabaho. Teka, paano nga ba siya napunta sa sitwasyong ito? May isang laro na tinatawag na Last, at ito ang pinakamabentang survival game sa buong mundo kung saan nangungulekta ng resources ang mga manlalaro sa isang mundong tinitirhan ng mga halimaw. Nagtatayo rin sila ng mga base at nagsisikap na mabuhay kasama ang kanilang mga kasamahan. May kalayaan sa diskarte at malalim din ang mga gnise, kaya medyo balanse ang laro. Para naman sa mga event at update, regular itong ginagawa, na laging nagpapakilala ng mga bagong development sa laro sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, sa likod ng pinakamabentang larong ito ay ang nag-iisang developer, isang shot-in na lalaking nagngangalang Kumiya Sushi. Habang nasa kanyang kwarto, katatapos lang ni Kumiya ang version 3 update ng laro, na ginawa itong pinakamagandang bersyon nito sa ngayon. Inilagay niya ang base level 100, na nagtitrigger ng ending story para sa season kapag naabot. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono para i-text ang kanyang partner na live na ang Season 3. Gayunpaman, hindi iniisip ni Kamiya na titigil siya sa Season 3 dahil binubuo na niya sa isip ang susunod na season. Sa pagkakaalam, 5 taon na mula nang magsimula ang development at 3 taon na mula nang ito'y i-release. Kahit na ganito, marami pa ring ideya si Kamiya sa kanyang isipan at naniniwala siyang mas magiging interesante pa ang laro mula ngayon. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang partner na si Onohara sa kwarto, nagtatanong kung tapos na ba talaga ang laro. Nagulat si Kamiya na napakabilis dumating ni Onohara, at sinabi ni Onohara na tumakbo siya pagdating niya agad-agad nang matanggap niya ang text. Sa pagkakaalam, si Onohara Wataru ang business and licensing representative ng laro. Pinuri ni Onohara si Kamiya sa pagtapos ng laro ng mag-isa, pero binanggit ni Kamiya na outsourced ang background music at ilang mga disenyo. Kahit na ganito, iniisip pa rin ni Onohara na kahanga-hanga na natapos ni Kamiya ang laro ng mag-isa. Pagkatapos ay ibinalik ni Kamiya ang papuri, sinasabi kay Onohara na naging ganito kalaki ang tagumpay nila dahil sa kanya. Sa madaling salita, nagkaroon si Kamiya ng lahat ng oras sa mundo para gawin ang laro dahil sinusuportahan siya ni Onohara bilang producer. Lumalabas na sina Onohara at Kamiya ay nagkakilala pa noong high school. Tinitingnan siya ni Kamiya bilang kanyang tagapagtaguyod na nag-alok na i-produce ang kanyang laro at nagpa siya pang hindi na mag-unibersidad matapos itong makita bago i-release. Sinabi naman ni Onohara kay Kamiya na napakaganda ng laro para hindi mabenta, maliban na lang kung nagiging bobo na ang mga tao sa mundo. Binanggit niya na ang kamakailang user satisfaction survey ay nakakuha ng napakataas na score na 78. Narinig ito ni Kamiya at nagpa siya siyang hindi siya titigil hanggat hindi niya ito ginagawang 100. Gayunpaman, naniniwala si Onohara na imposible ito dahil walang laro na nagugustuhan ng bawat isang tao. Si Kamiya naman, sa kabilang banda, ay naniniwalang posibleng isipin ng mga tao na interesante ang laro dahil sinagutan na nila ang survey at nagpakita na ng interes minsan. Lumapit si Onohara sa desk ni Kamiya, tinatanong kung pinirmahan niya ba ang mga dokumentong ipinadala niya noong nakaraan. Sumagot si Kamiya ng, at dahil medyo marami ang mga dokumento, sinabi niya kay Onohara na sa kanya na niya ipapaubaya ang mga detalye. Kinuha ni Onohara ang dokumento at mumisi ng masama habang sinasabi kay Kamiya na pinapahalagahan niya ang tiwala. Biglang pumasok sa kwarto ang 3 malalaking lalaki, at sinabi ni Onohara kay Kamiya na kukunin niya ang mga dokumento habang ipinapaalam sa kanya na tapos na siya. Nagulat si Kamiya nang marinig ito, at tinanong niya si Onohara kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Inasar siya ni Onohara, sinasabing ang tanging alam lang niyang gawin ay gumawa ng mga laro, kaya naman kinukuha niya ang lahat ng karapatan sa Last mula sa kanya. Nakipagtalo si Kamiya kay Onohara, ipinapaalala sa kanya na siya ang gumawa ng laro, at kakailanganin siya para sa mga susunod na update. Sinabi naman ni Onohara kay Kamiya na sa pagpapatupad ng base level 100, ang Last ay isa ng kumpletong laro. Sinabi ni Onohara kay Kamiya na sa pananaw ng negosyo, ang mga susunod na update ay wala ng silbi. Ikinagalit ito ni Kamiya, at sumugod siya para sunggaban ang damit ni Onohara, pero tinakol siya ng isa sa mga bodyguard sa sahig.
Ipinaalam ni Onohara kay Kamiya na sadya siyang nagdala ng mga bodyguard dahil alam niyang imposibleng pumayag si Kamiya ng tahimik. Sinabi ni Onohara kay Kamiya na naging hadlang ang kanyang pagkahumaling sa laro dahil patuloy siyang gumagawa ng mga update na hindi direktang nagdudulot ng kita. Bukod pa rito, masyadong mahigpit ang superbisyon ni Kamiya na hindi nagbigay sa kanila ng pagkakataon na palawakin ng maayos ang merchandise. Gayunpaman, ngayong tapos na ang laro, naniniwala si Onohara na maaari nilang i-maximize ang kita nang wala si Kamiya. Nadismaya si Kamiya at pinagalitan niya si Onohara dahil sa hindi pakikipag-usap sa kanya tungkol dito. Binaliwala ito ni Onohara, sinasabing imposibleng pumayag si Kamiya. Pagkatapos ay sinabihan ni Onohara si Kamiya na umalis na sa kwarto dahil bahagi rin ito ng mga pinirmahan niya sa kontrata na dapat niyang bitawan. Dahil dito, nawala kay Kamiya ang lahat ng otoridad sa last at ikinonsidera niyang magsampa ng kaso pero hindi maganda ang sitwasyon. Bukod pa rito, sinigurado ni Onohara na mahusay na manipulahin ang opinyon ng publiko, lumilikha ng isang kapaligiran kung saan naniniwala ang mga tao na dapat mapunta kay Onohara ang laro. Naiwang nagginit-ngit sa galit si Kamiya sa kanyang kwarto, at habang hinahampas ang kanyang mesa, may napansin siya sa kanyang isi. Dahil sa kuryosidad, kinlik niya ito, at ang mensaheng nakuha niya ay nagsasabing manatili siya sa mundo ng laro magpakailanman dahil mahal na mahal niya ang laro. Nagtataka si Kamiya kung ano ang ibig sabihin nito nang isang maliwanag na ilaw ang lumitaw sa kanyang harapan, hinihigop siya papasok sa isi. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa mundo ng laro kung saan siya ay tinatanggap ng assistant ng laro, isang diwatang nagngangalang Leafy. Habang sinasabi sa kanya kung tungkol saan ang laro, biglang napagtanto ni Kamiya na ang suot niya ay para sa isang karakter na pang free trial version. Ito ay isang karakter na may pinakamababang stats, walang skills, walang equipment compatibility, at ito ang pinakamahinang karakter na nakatakdang mamatay sa unang monster raid pagkatapos maranasan ang basic flow ng laro. Dahil alam ang lahat ng ito, natatakot si Kamiya na tiyak na mamamatay siya sa unang gabi ng laro. Pagkatapos ay hiniling ni Leafy kay Kamiya na i-input ang kanyang pangalan sa ibinigay na window. Gayunpaman, sa halip na i-input ang kanyang pangalan, naaalala niya na maaari siyang pumasok sa developer mode gamit ang isang hidden code. In-input niya ang code, at nagkaroon ng maliwanag na ilaw na nagpapakitang gumana ito. Nagulat si Leafy nang makita ito, at agad niyang napagtanto na si Kamiya ang nag-develop ng last. Halos mag-brain freeze siya sa sobrang pamumula, pero nagawa niyang ayusin ang sarili para magpakilala kay Kamiya. Sa pagkakaalam, si Leafy ay isang diwata ng kabubatan na nagpoprotekta sa kalikasan, naniniwalang bahagi rin ng kalikasan ang gawain ng mga tao. At dahil dito, nagbibigay siya ng iba't ibang payo sa mga taong pumupunta sa kabubatan. Tinanong siya ni Kamiya kung ito ba ang mundo ng last, at kinumpirma niya ito, sinasabing ito nga talaga ang mundo ng laro. Pagkatapos ay tinanong ni Kamiya si Leafy kung maaari niyang tingnan ang meta-information ng laro. Gusto niyang tingnan ang mga bahaging may kaugnayan lamang sa development. Sumagot si Leafy na magagawa niya ito dahil nakapasok na si Kamiya sa developer mode. Pagkatapos ay ipinakita ni Leafy ang meta-information na nagpapakitang sa esensya ay lahat nilikha ni Kamiya. Gayunpaman, ang Game Master ay napalitan na at naging si Wataru Onohara. Nagulat si Leafy nang makita ang pangalan ni Onohara at tinanong niya si Kamiya kung sino ang lalaking iyon. May sakit sa puso, sumagot si Kamiya na si Onohara ang lalaking nagnakaw ng mga karapatan sa last mula sa kanya. Naniniwala rin si Kamiya na kasalukuyan siyang nasa mundo ng laro dahil sa pakikialam ni Onohara. Nadismaya si Leafy nang marinig ito at sinabi niya kung paano niya hindi mapapatawad ang mga ginawa ni Onohara. Sa kabilang banda, nagtataka si Kamiya kung bakit siya nasa mundo ng laro. Dahil hindi niya maintindihan ang lohika sa likod nito, ang tanging konklusyon na naiisip niya ay hindi niya pwedeng hayaang mamatay siya sa mundo ng laro. Nangako si Kamiya na makakaligtas siya sa mundo ng laro at babawiin ang kanyang laro mula kay Onohara. Tinanong ni Kamiya si Leafy kung tutulungan niya siya at sumagot siya ng. Pagkatapos nito, ginamit ni Kamiya ang warp feature para mapunta sa base station na isa pa ring level 1 na base. Humihingi ng paumanhin si Leafy, sinasabing ang pinakamahusay na nagawa niya ay isang level 1 na base. Gayunpaman, walang problema si Kamiya dito dahil ito ang mga espesipikasyon na iniwan niya sa laro. Lumalabas na kahit nasa developer mode siya, ang tanging nakikita niya ay ang mga parameter. Pumunta si Kamiya sa loob ng base kung saan natagpuan niya ang isang magic stone na nakalagay sa dulo ng kwarto. Ito ay isang magic stone na tinatawag na Arcanite, kilala rin bilang Source Ore. Ito ay isang bato na may espesyal na kapangyarihan na kayang mag-imbak ng mga resources at gawin itong mga armas o item. Dahil tutorial ito, naniniwala si Leafy na hindi ito kailangan ni Kamiya, pero tumutol si Kamiya, sinasabing gagawin niya ang tutorial. Dahil hindi lumalabas ang mga halimaw sa tutorial, naniniwala si Kamiya na ito ang pinakaligtas na oras para sa kanya na mangolekta ng mga materyales. Sumang-ayon si Leafy dito dahil maaaring mahirap ang normal na pangongolekta dahil sa katotohanang ginagamit ni Kamiya ang trial version na karakter na nakatakdang mamatay sa unang gabi.
Kahit si Kamiya ay alam na sa kanyang kasalukuyang estado, wala siyang kalaban-laban. Iminungkahi ni Kamiya na magsimula na sila agad dahil hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Sumang-ayon si Li Fei dito, at agad niyang sinimulan ang tutorial. Nagsimulang tumakbo si Kamiya para mangolekta ng mga materyales dahil alam niya ang lahat ng dapat malaman. Pagkatapos ay bumalik si Kamiya pagsapit ng gabi, na mukhang pagod na pagod. Sinabi niya kay Li Fei na kailangan nilang mag-craft bago dumilim, at nagulat si Li Fei na may materyales si Kamiya para mag-craft. Inihayag ni Kamiya na ginawa niyang posible ito sa loob ng mga pagtutukoy. Gayunpaman, wala pang manlalaro na nakagawa nito hanggang sa sandaling iyon. Sinimulan ni Kamiya ang proseso ng pag-craft, at sa isang iglap, nakakuha siya ng isang kahoy na espada at isang maliit na kahoy na harang. Humanga si Kamiya na nakuha niya ang harang, ngunit kasabay nito, alam niyang hindi ito maaasahan dahil ang karakter sa trial version ay hindi idinisenyo para malampasan ang unang gabi. Kahit na ang mga kalaban ay kikilos ng eksakto tulad ng inaasahan niya, alam ni Kamiya na ang tsansang mabuhay ay ilang porsyento lang sa pinakamagaling. Karaniwan, ang manlalaro ay gagabayan patungo sa retail version, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang lahat. Nang gabing iyon, natanggap ni Kamiya ang quest na makaligtas sa gabi, at binati siya ni Li Fei ng good luck. Nakatayo si Kamiya sa harap ng base na naghihintay sa kalaban. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng usa, at habang nakatitig pa rin siya sa usa, pinatay ito ng isang goblin. Sa madaling salita, sila ay mga mababang antas na halimaw na may mababang talino. Minsan ay umaatake sila ng kawan-kawan at tiyak na hindi dapat maliitin. Si Kamiya naman ay may napakapangit na stats, armado ng isang kahoy na espada, at walang espesyal na kasanayan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sumugod ang goblin kay Kamiya, na naglalayong itusok ang espada nito sa leeg ni Kamiya. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Kamiya ang atake. Alam ni Li Fei na nagawa lang itong iwasan ni Kamiya dahil alam niya ang mga parameter ng goblin. Gayunpaman, patuloy na umaatake ang goblin kay Kamiya, at sa isang punto, nasugatan si Kamiya sa braso. Ito ay nagsasabi sa kanya na basura ang kanyang stats. At kahit na alam niyang darating ang atake, hindi niya ito maiiwasan. Lalong pinalala pa, hindi rin sapat ang kanyang lakas na inaasahan na. Bago niya namalayan, nasipa siya sa dibdib na naging sanhi ng kanyang pag-ubo ng dugo. Tumalsik siya sa malayo at sa paraan ng kanyang pagkakasugat, napagtanto niyang totoo ang sakit. Gayunpaman, hindi siya papayag na tumayo lang at hayaang patayin ng laro mismo ang lumikha nito. Pagkatapos ay tumakbo si Kamiya papunta sa base na pinipilit ang goblin na habulin siya. Dahil wala siyang lakas na harapin ang isang goblin, tumalon siya sa ere habang ina-activate ang maliit na harang. Napilitang tumalon ang goblin para sundan siya, ngunit sa oras na lumapag ito, nahuli ito sa harang, na tuluyang tumusok dito. Dahil limitado ang kilos ng goblin, naniniwala si Kamiya na may pagkakataon siyang patayin ito kung ibubuhos niya ang buong bigat ng kanyang katawan dito. Tumalon siya papunta sa goblin, at ibinuhos niya ang lahat sa kanyang atake. Tinamaan niya ang ulo ng goblin, na tuluyang pumatay dito at nakapasa sa quest na makaligtas sa gabi. Pagkatapos ay nangako si Kamiya sa sarili na makakaligtas sa laro, kahit na napakahirap gawin, ngunit nag-udyok sa kanya ang katotohanang siya lang ang nakakaalam ng lahat tungkol sa laro. Handa si Kamiya na umahon mula sa pagiging basura para bawiin ang lahat ng sa kanya. Kinabukasan, nakatayo si Kamiya sa harap ng Magic Stone, hawak ang espada para pakiramdaman ang texture nito. Walang duda, nakikita niyang parang totoo ito. Pagkatapos ay lumitaw si Li Fei, tinatanong siya kung lalabas ba siya para muling mangolekta ng mga materyales. Gayunpaman, sinabi ni Kamiya na hindi dahil naniniwala siyang sapat na ang tutorial kahapon. Sinabi niya kay Li Fei na magpo-focus lang siya sa pag-craft sa araw na iyon dahil may isang tao siyang kailangang makilala sa lalong madaling panahon. Binuksan ni Li Fei ang inventaryo at nagulat siya sa dami ng materyales na nakolekta ni Kamiya. Sa laro, iba't ibang materyales ang maaaring makolekta sa paligid ng base. At ang mga materyales na ito ay ginagawang tatlong uri ng pangunahing mapagkukunan na pagkatapos ay iniimbak sa loob ng Mana Stone. Ang unang mapagkukunan ay mana, na nagsisilbing isang uri ng enerhiya ng buhay na ginagamit para sa pagdevelop ng mga tao o para sa pagbuo ng mga magic type na item. Ang pangalawa ay element, at ito ay kinakailangan para sa paggawa ng mga pisikal na bagay tulad ng pagkain at mga gusali. Ang pangatlo ay ginto, at ginagamit ito para bumili ng mga item na hindi maaaring i-craft. Pagkatapos ay sinimulan ni Kamiya ang pag-craft gamit ang mga materyales na mayroon siya. Pagsapit ng oras na natapos ito, nagawa niyang makakuha ng isang pana, isa zero palaso, isang watchtower, at mga troso. Kahit na gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas malakas, magiging hadlang ang kanyang mababang stats. Pagkatapos ay binanggit ni Kamiya ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mga kakampi kung gusto niya talagang makaligtas pagkatapos ng ikapitong araw. Lumalabas na mayroong stampede sa ikapitong araw. Sa laro, alam na may mga halimaw na lumalabas tuwing gabi, ngunit ang stampede ay isang malawakang pagsalakay ng mga halimaw na nangyayari tuwing 7 araw, at ito ay nasa ibang antas ng hirap.
Dagsaang lalabas ang mga halimaw, at itataas ang hirap kaya't kahit ang mga manlalaro ng full retail version ay mahihirapang makaligtas. Sa teorya, mahirap para sa isang karakter sa trial version na umabot sa ikapitong araw. Ngunit kung magagawa nila, itinuturing na imposible na malampasan ang isang stampede gamit ang isang karakter sa trial version. Ang ideya ay kung malalampasan ito sa demo, hindi na kakailanganing bilhin ang buong laro. Kahit si Leafy ay natataranta dahil alam niya kung gaano kahirap makaligtas sa isang stampede. Nagtatanong si Kamiya kung ano ang mangyayari kung mamatay siya sa mundo ng laro. Sumagot si Leafy na wala siyang ideya, ngunit alam na ang mga Nisi ay hindi man lang nagre-respawn, na nangangahulugang ang pagkamatay ni Kamiya ay tiyak na hindi magtatapos ng maayos. Gayunpaman, tiniyak ni Leafy kay Kamiya na tutulungan niya siya sa anumang paraan na kaya niya. Gayunpaman, dahil sa mga regulasyon, hindi siya pinapayagang lumahok sa labanan. Kahit sa pagbibigay ng payo, naniniwala siyang hindi kailangan ni Kamiya ang kanyang payo. Ngunit ang kaya niyang gawin ay mangalap ng impormasyon, at ito ang ipinangako niyang gagawin. Natuwa si Kamiya na marinig ito, at nagpasalamat siya kay Leafy, sinasabi sa kanya na asa siya sa kanya. Sinabi rin ni Kamiya kay Leafy na tigilan na siyang tawaging tagalikha, at gamitin na lang ang kanyang pangalan, ngunit tinanggihan ito ni Leafy. Pagkatapos nito, lumabas si Kamiya, at ginawa niya ang watchtower. Pinag-uusapan ni Kamiya kung gaano kaabala na kailangan niyang personal na nandoon para i-set up ang lahat. Kinumpirma ito ni Leafy, sinasabing mababa pa ang level ng base, kaya hindi siya makakapag-deploy ng mga bagay ng direkta mula sa mapa. Matapos makumpleto ang watchtower, tumayo si Kamiya dito para masilayan ang mundo sa paligid niya. Namangha si Kamiya at sinabi niya kung gaano ito kahanga-hanga. Tinitigan siya ni Leafy, ipinaalala sa kanya na siya ang lumikha ng lahat. Nang makita kung gaano kahanga-hanga ang lahat, mas nagkaroon ng motibasyon si Kamiya na bawiin ito mula kay Onohara. Nang gabing iyon, muling natanggap ni Kamiya ang quest na makaligtas sa gabi. Inilabas niya ang kanyang espada, naghihintay na lumitaw ang kalaban. Ilang sandali pa, 2 goblin ang lumabas mula sa kabubatan. Hindi siya nagulat dito dahil ang konsepto ng labanan ay talagang iba sa unang araw. Hindi nag-atubili si Kamiya bago gumawa ng kanyang hakbang. Maging ang pana ay medyo mahirap hilahin dahil sa kanyang antas, walang mga strength modifier. Malinaw na hindi maaaring magreklamo si Kamiya tungkol dito dahil siya ang nag-set up nito. Nakakagulat, sumablay ang kanyang unang tira, at sinabi sa kanya ni Leafy na nangyari ito dahil hindi pa rin aktibo ang mga accuracy modifier. Hindi maaaring magreklamo si Kamiya dahil idinisenyo niya ang lahat sa ganoong paraan. Pagkatapos ay tumira muli si Kamiya, at sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang isa sa mga goblin sa binti. Bumagsak ang goblin habang sumisigaw sa sakit, ngunit hindi pa tapos si Kamiya. Nagpakawala siya ng isa pang palaso na tumagos sa dibdib ng goblin para tapusin ito. Pagkatapos ay tumalon si Kamiya mula sa watchtower para lapitan ang huling goblin. Mula sa natutunan niya noong nakaraang gabi, nalaman niyang may paraan para manatiling isang hakbang sa unahan kahit na basura ang kanyang stats. Dahil malapit sa kanya ang goblin, napanatili ni Kamiya ang kanyang accuracy at tumama ang palaso diretsyo sa katawan ng goblin. Nagpakawala si Kamiya ng isa pang tira para pabagsakin ang goblin. Pagkatapos ay nilapitan niya ito para bigyan ng headshot para tapusin ito. Dahil dito, nakaligtas si Kamiya sa ikalawang gabi, at ipinagdiwang ni Leafy ang panalo kasama niya. Gayunpaman, may isang babae na nanonood sa lahat ng nangyayari mula sa kabubatan. Kinabukasan, lumabas si Kamiya para kunin ang mga magagamit na palaso dahil hindi niya kayang mag-aksaya ng mga mapagkukunan. Sa madaling salita, ang mga itinirang palaso ay may tsansang masira, ngunit ang mga nananatiling buo ay maaaring makuha at gamitin muli. Habang nagsisiyasat, napagtanto ni Kamiya na mayroong 2 buong palaso, ngunit isa lang ang kanyang mahanap. Gayunpaman, hindi siya nagulat dahil alam na niya kung ano ang nangyari sa pangalawang palaso. Sakto namang nakakuha siya ng isang quest na nagsasabi sa kanya na hanapin ang kinaroroonan ng nawawalang palaso. Nakakita si Kamiya ng isang bakas na papunta sa kabubatan at sinundan niya ito. Habang sinusundan nila ang bakas sa kabubatan, pinag-inat ni Kamiya si Leafy. Tiniyak ni Leafy sa kanya na magiging maayos lang siya dahil hindi siya maaaring makialam sa nilalaman ng laro at hindi rin siya maaaring saktan ng laro. Lumalabas na may feature ang laro kung saan maaaring maging kakampi ang mga Nis kung matutugunan ang ilang mga kondisyon sa laro. Paminsan-minsan ay may isang Nisi na gumagala sa base, at kung malalampasan ang kanilang natatanging recruitment quest, sasali ang nasabing Nisi sa manlalaro. Sa madaling salita, ang mga Nisi ay may iba't ibang specialty mula sa labanan hanggang sa produksyon na ginagawa silang mahalaga para matapos ang laro. Dahil nakataya ang kanyang buhay sa kasalukuyan, alam ni Kamiya na tiyak na kailangan niya ng mga kakampi. Samantala, ang babaeng mangangaso, si Anemone, na nanonood sa kanila noong nakaraang gabi, ay nagtatago sa isang puno. Naniniwala siyang ligtas na siya at tumalon pababa nang makita niya ang tila isang bitad. Biglang lumitaw si Kamiya sa likuran niya, sinasabing hindi sila ang kanyang mga kaaway. Sa halip na pakinggan ang anumang sasabihin ni Kamiya, tumakas si Anemone at sumugod sa kabubatan.
Kahit si Kamiya ay nagulat na tumakas si Anemone dahil hindi siya naglagay ng ganoong development sa laro. Naisip ni Levi na dahil si Kamiya, ang gumawa ng laro, ay naging residente na ng game world, mukhang hindi na otomatikong umuusad ang senaryo ng laro. Sinabi ni Levi kay Kamiya na baka kailanganin niyang kumbinsihin si Anemone sa pamamagitan ng tunay na dialogo dahil tiyak na natakot nila ito. Doon napagtanto ni Kamiya na magkaiba ang paglalaro at ang aktual na paggawa nito. Nagsimulang mag-isip si Kamiya kung magiging kaaway ba ang mga karakter kung mali ang paghawak niya sa sitwasyon dahil buhay na sila ngayon. Nang maglaon sa araw na yon, bumalik si Kamiya sa base matapos mangalap ng mga resources. Tinanong siya ni Levi kung napunan niya ang mga kinakailangang elemento at sumagot si Kamiya ng sinabing mabuti na lang at walang lumitaw na mga halimaw. Pumasok siya sa base station at iminungkahi na magsimula na silang mag-craft kagad. Tinanong siya ni Levi kung sa tingin niya ay gagana ang kanyang plano. At sumagot si Kamiya na siya ang sumulat ng backstory ni Anemone at naniniwala siyang ang paraang gagawin niya ay may pinakamataas na tsansang magtagumpay. Sa backstory ni Anemone, isa siyang mangangaso na namuhay mag-isa kasama ang kanyang ama. At matapos siyang mamatay, nagpatuloy siyang mamuhay sa gubat ng mag-isa. Ganito talaga siya dinisenyo ni Kamiya, ngunit naniniwala siya na kung maipaparamdam niya rito ang init ng pamumuhay kasama ang iba, baka talikuran nito ang kanyang stoic na pamumuhay at sumama sa kanya. Kahit pa ganoon, hindi 100% kampante si Kamiya dahil hindi na sila sumusunod sa script. Pagkatapos ay ginawa ni Kamiya ang mga materyales na kailangan niya, na isang kalderong bakal, sandok, asin, paminta, giniling na karne, at 2 set ng kubyertos. Nang kumpleto na ang mga sangkap, nagsimula ng magluto si Kamiya, at ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat na nagluluto siya sa isang laro na hindi niya akalaing posible. Ipinapaalam sa kanya ni Levi na maaari siyang gumawa ng mga lutong pagkain kapag tumaas ang kanyang level, ngunit sinabi ni Kamiya na hindi naman masamang karanasan ang pagluluto. Nakita ni Levi na magaling magluto si Kamiya, at nabanggit ni Kamiya na matagal na siyang namumuhay mag-isa, kaya sanay siyang magkulong sa bahay para lang magtrabaho sa laro. Nabanggit ni Kamiya na pagkatapos niyang mag-graduate ng high school, madalas dumalaw si Onohara, pero lahat ng iyon ay matagal nang nakaraan. Ilang sandali pa, lumitaw si Anemone, tinututok ang kanyang pana kay Kamiya. Tinaas ni Kamiya ang kanyang kamay, sinasabi kay Anemone na hindi sila ang kanyang kaaway. Nalito si Anemone at tinanong si Kamiya kung may kasama pa siyang iba. Doon napagtanto ni Kamiya na hindi nakikita ni Anemone si Levi. Itinama ni Kamiya ang kanyang sarili, sinasabi kay Anemone na nag-iisa lang siya. Nagpakilala siya, at ganoon din ang ginawa ni Anemone. Tinanong niya si Camilla kung nasaan siya dahil nangangaso siya, at bago niya namalayan, nasa isang gubat na siya na hindi niya man lang makilala. Sinabi ni Camilla kay Anemone na kararating lang din niya, na nangangahulugang hindi rin niya alam ang layout ng lugar. Itinuro ni Camilla ang pagkain sa apoy, tinatanong si Anemone kung interesado ito. Tiniyak niya rito na hindi ito nilason, pero sobrang dami ng pagkain para kainin ng isang tao lang. Kumuha si Camilla ng pagkain at ibinigay kay Anemone, sinasabing isa itong hamburger stick, na gawa sa giniling na baka, sibuyas, breadcrumbs, asin, paminta, at pagkatapos ay iniihaw. Tumikim si Anemone, at agad siyang nakaranas ng sobrang sarap, na nagtulak sa kanya na bilisan ang pagkain, habang nakangiti si Camilla sa likuran niya. Pagkatapos niyang kumain, nagpasalamat siya kay Camilla para sa pagkain, sinasabing ito ang unang beses niyang kumain ng ganoong putahe. Tinanong niya si Camilla kung pwede pa siyang humingi, at sumagot si Camilla ng dahil mayroon siyang mga sangkap. Gayunpaman, ipinaalam niya rito na may kapalit ito. Tinanong ni Anemone si Camilla kung ano ang gusto niya, at sumagot si Camilla na gusto niya ang lakas nito sa laban dahil nasa isang mapanganib na lugar sila. Nag-isip sandali si Anemone, at sinabi sa kanya ni Camilla na ang tanging paraan para hindi maging biktima ay ang maging mangangaso. Pagkatapos ay binigyan ng system si Camilla ng regular na quest na mabuhay sa gabi habang sinasabi sa kanya na sasali si Anemone kung lalaban siya kasama nito at mananalo. Nakakagulat na sinabi ni Anemone kay Camilla na handa siyang sumama sa kanya sa laban. Hindi nagtagal, 3 goblin ang lumitaw sa di kalayuan, at naniniwala si Levi na yon na ang lahat. Ngunit alam ni Camilla na marami pang nagtatago sa gubat. Tulad ng sinabi niya, mas marami pang goblin ang lumabas mula sa kabubatan. Naghahanda si Camilla para sa laban, at ipinaalam niya kay Anemone na kailangan niya ng backup. Inilabas ni Camilla ang kanyang espada mula sa storage space, at humanga si Anemone, na nagsimulang magtaka kung si Camilla ay isang contract holder ng Mana Stone. Sinugod ni Camilla ang mga goblin, iniiwasan ang kanilang mga atake. At sa sandaling naihiwalay niya ang isa sa kanila, tinawag niya si Anemone na tinapos ang goblin sa isang headshot. Humanga si Anemone na kahit abala si Camilla sa laban, binabantayan pa rin niya ang kanilang linya ng paningin. Nagpatuloy si Camilla sa pakikipaglaban sa mga goblin, at sa sandaling makahanap siya muli ng pagkakataon, tinawag niya si Anemone para gawin ang trabaho. Mabilis na tumugon si Anemone at binutas ang utak ng goblin.
Biglang itinulak ng isa sa mga goblin si Kamiya sa lupa, ngunit malakas na ang kanyang momentum kaya't sinipa niya ang goblin paalis bago pa ito salubungin ni Anemone ng isang palaso sa ulo. Sa puntong ito, galit na ang ibang mga goblin dahil pinatay nilang dalawa ang kanilang mga kasama. Mas agresibo nilang sinugod si Kamiya habang ang iba ay hinabol si Anemone. Pinakawalan ni Anemone ang unang palaso diretsyo sa dibdib ng isa sa mga goblin. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi na makakapagpakawala ng pangalawang palaso ang pana, at inilabas niya ang kanyang punyal para harangin ang paparating na atake. Sumigaw si Kamiya kay Anemone na umurong patungo sa kabin dahil hindi niya kailangang mag-focus sa pagpatay sa mga goblin. Sinunod ni Anemone ang utos at nag-backflip siya patungo sa kabin. Ang agresibong goblin na humahabol sa kanya ay agad na nag-activate ng isang bitag at nahulog ito sa isang nakahanda ng patibong. Napangiti si Kamiya nang mapagtanto niyang gumana ang bitag at pinuri niya ang kanyang ideya sa paggawa ng mga patibong. Sumugod naman si Anemone na nag-iwan ng ekspresyon ng takot sa isa pang goblin na humahabol sa kanya kanina. Sa kabilang banda, nahihirapan si Kamiya na harapin ang goblin na may mace na sinusubukang tapusin ang kanyang buhay. Napagtanto niya na nahihirapan siya dahil sa napakapangit na stats ng kanyang karakter. Bago niya namalayan, naagawan na siya ng sandata ng goblin. Ngunit nang akmang babasagin na ng goblin ang kanyang ulo, isang palaso ang lumipad diretsyo sa ulo ng goblin na pumatay dito. Nagulat si Kamiya, at nang lumingon siya, napagtanto niyang napatay ni Anemone ang zombie na kalaban niya gamit ang isang punyal na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para tulungan siya. Dahil dito, nakaligtas din si Kamiya sa ikatlong araw. Pagkatapos ng laban, pumunta si Kamiya sa kabin upang ayusin ang inventaryo gamit ang monostone. Dito nakumpirma ni Anemone na isa nga siyang monostone contractor. Kinumpirma ito ni Kamiya, sinabing kamakailan lang siyang nakipagkontrata sa Magic Stone. Tila, nauunawaan ng mga nise ang iba't ibang kakayahan na partikular sa manlalaro bilang espesyal na mahika na magagamit lamang ng mga nakipagkontrata sa isang mana stone kapag tumutugma sa mga kontrol ng laro. Sa wakas ay gumawa na ng kanyang hakbang si Kamiya, at sinabi niya kay Anemone na sumama sa kanya dahil wala itong mapupuntahan at kailangan din niya ng mga kakampi para mabuhay. Binanggit ni Anemone ang sikat na kasabihan tungkol sa mga nakipagkontrata sa monostone na may misyon para sa mundo. Batay sa paniniwalang ito, naniniwala si Anemone na maaaring may dahilan kung bakit siya naligaw at napunta sa kinaroroonan ni Kamiya. Dagdag pa rito, pinuri niya ang mga kasanayan ni Kamiya sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Kamiya, na isang senyales ng pagsang-ayon. Ipinaalam ng system kay Kamiya na sumali na si Anemone sa kanyang team. Kinabukasan, maagang gumising si Kamiya para maghanda ng almusal. Hindi nagtagal, lumabas si Anemone, at halos himatayin si Kamiya sa gulat nang makita kung gaano siya kaganda ng walang suot na panglaban. Mabilis na tumalikod si Kamiya para hindi niya makita kung gaano siya kapula. Ikinuwento ni Anemone kung paano siya nanirahan kasama ang kanyang ama sa kabubatan sa loob ng mahabang panahon at nangangahulugan ito ng pagbabago para sa kanya. Tila, may intensyon si Kamiya na i-upgrade ang base para makapagdagdag siya ng mas maraming kwarto sa lalong madaling panahon. Inamin ni Kamiya na magandang karagdagan sa puwersang panlaban si Anemone, ngunit alam niyang hindi nila kayang dalawa lang na malampasan ang Stampede, kaya ang pag-upgrade ng base ang susi sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng almusal, lumabas si Kamiya para mangalap ng mga materyales, at pinuri ni Anemone ang kanyang kahusayan sa pangangalap. Pagbalik nila sa base, napansin ni Anemone na mukhang nag-aalala si Kamiya, at tinanong niya kung ano ang problema. Inihayag ni Kamiya na hindi pa sapat ang mga resources na kailangan para i-level up ang base. Nalilito si Anemone sa ibig sabihin ni Kamiya sa pag-level up ng base. Ipinaliwanag ni Kamiya na kung mag-imbak sila ng sapat na resources sa Magic Stone, magagamit nila ang kapangyarihan nito para magtayo ng mga gusali at maglagay ng mga harang. Nabanggit niya na ito ang dahilan kung bakit siya humingi ng tulong sa pangangalap ng resources, ngunit mukhang hindi pa rin ito sapat. Nabanggit ni Kamiya na mayroong monster outbreak na nangyayari tuwing 7 araw at kakailanganin nila ng mga harang at mas maraming bitag. Ipinapaalam niya rito na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang maging handa. Pagkarinig nito, lumabas si Anemone, sinasabi kay Kamiya na mangangalap siya ng mas marami pang resources na kailangan nila. Nagpasalamat si Kamiya sa tulong niya, sinasabing mag-isip muna siya ng ibang mga opsyon. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Kamiya kung gaano kahirap mag-level up kahit na nakuha niya si Anemone ng maaga sa laro. Nais ni Kamiya na sana ay mayroon siyang drop rate boost para tulungan siya. Mula sa mga pahiwatig ni Leafy, lumalabas na may mga kakayahan ng character at mga magic item na may epektong nagpapataas ng drop rate para sa mas magagandang item. Gayunpaman, ang trial version na character ni Kamiya ay walang mga nasabing bonus. Dahil walang paraan dito, sinabi ni Kamiya kay Leafy na kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan, at iminungkahi niyang ilabas ang lahat ng developer mode console. Masayang ginawa ito ni Leafy, at nabanggit niyang magiging maganda kung direkta nilang mababago ang mga parameter. Inihayag ni Kamiya na mahirap ito sa sistema,
Ngunit kahit na kaya nila, ang paggawa nito habang tumatakbo ang laro ay medyo mapanganib. Ito ay dahil ang Last ay isang komplikadong sistema ng laro, at iba't ibang sistema ng pagsasaayos ng lie ang tumatakbo sa real time. Sa madaling salita, kung may lumitaw na pagkakaiba sa numero sa laro, agad itong itinatama ng lie. Gayunpaman, gumagana lamang ang mga pagwawasto para sa mga pagkakaiba sa loob ng saklaw ng disenyo ng laro, dahil ang sobrang pagbabago ay maaaring lumampas sa correction range ng lie, na nagdudulot ng mga hindi inaasahang bug o malfunction. Gayunpaman, alam ni Kamiya na hindi sila mabubuhay sa ikapitong araw sa kasalukuyan nilang kalagayan. Nagsisimula siyang mag-isip kung mayroon pang ibang paraan bukod sa normal na gameplay. Bigla, naisip niya na sa mga developer function, maaaring may paraan para mag-level up anuman ang dami ng resources. Tinanong ni Kamiya si Levi kung posible bang gamitin nila ang instant build mode. Pagdating sa instant build mode, isa itong test function na ginamit noong development na nagpapahintulot sa pagtatayo ng mga pasilidad at pag-upgrade anuman ang mga resources na mayroon. Naisip ni Levi na sa instant build mode, hindi makikialam ang system lie sa mga pagwawasto. Kinumpirma ito ni Kamiya, sinasabing dinisenyo ang sistema para tanggapin ang mga pagbabagong ginawa gamit ang otoridad ng developer. Dahil naka-login si Kamiya gamit ang developer mode, naniniwala si Levi na dapat magbukas ang Application Programming Interface, EA. Agad na kumilos si Levi, handang hanapin ito, at sa isang iglap, nahanap niya ito. Tinanong siya ni Kamiya kung kaya niya itong i-access. Binanggit ni Levi na mukhang imposible mula sa konsol, ngunit kung sisisid siya, baka magawa niya ito. Dahil dito, sumisid si Levi bago pa man siya mabalaan ni Kamiya na delikado ito. Nang makapasok na siya, nahanap niya ang access point, at sinimulan niyang i-input ang mga instruction na gusto niya. Sa proseso ng paggawa nito, umaksyon ang maintenance lie dahil naniniwala itong isang bug si Levi. Nang mapagtantong nasa panganib siya, binilisan ni Levi ang kanyang ginagawa. Ilang segundo lang, na-access niya ito, at ginawa niya ang kailangang gawin bago dali-daling lumabas doon. Habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, tinanong ni Kamiya si Levi kung ayos lang siya, at tiniyak naman niyang okay lang siya. Gayunpaman, binanggit niya ang katotohanang muntik na siyang kainin ng maintenance lie. Hindi nagulat si Kamiya dito dahil alam niyang hindi normal na kilos ang pagpasok ni Levi sa sistema. Naisip niya na siguradong kinilala siya ng sistema bilang isang bug at sinubukang alisin siya. Nagpanik si Levi nang marinig niyang muntik na siyang ma-terminate. Tinanong siya ni Kamiya kung maaari siyang sumilip sa sistema mula sa konsol na hindi nangangailangan na pumasok siya sa loob. Ginawa ito ni Levi at napasigaw siya sa gulat nang mapagtanto niyang dumami ang mga maintenance lie at napakarami na nila ngayon. Nang marinig ito ni Kamiya, napagtanto niyang magiging napakahirap na i-access muli ang parehong EA. Humihingi ng paumanhin si Levi para dito, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kamiya na hindi niya ito kasalanan, kundi patunay na gumagana ng tama ang sistema. Sa katunayan, naniniwala si Kamiya na siya dapat ang humingi ng paumanhin kay Levi sa pagpapagawa sa kanya ng mapanganib na gawain. Gayunpaman, masaya siyang ligtas ito, at nagmamadaling yumakap si Levi sa kanya. Salamat sa pagsisikap ni Levi, nakuha ni Kamiya ang opsyon para sa instant build at inactivate niya ito. Bumalik si Anemone kalaunan at nakitang ibang-iba na at mas malaki na ang base. Mayroon ng mas maraming kwarto at may mga harang na rin para protektahan ang base. Dahil dito, tumalon sa level 3 ang base at sinabi ni Anemone kung gaano kahanga-hanga ang mga magic stone. Sinabihan ni Kamiya si Anemone na gamitin ang alinmang kubo na gusto niya, ngunit iminungkahi niyang magpasya agad kung alin ang gusto niya. Nagulat si Anemone at tinanong niya kung bakit niya sinabi yon. Hindi pa niya natatapos ang kanyang tanong ng isang sinag ng liwanag na may portal ang tumama sa gitna ng base, at sinabi sa kanya ni Kamiya na malapit na silang maubusan ng kubo. Nang luminaw na ang lahat, isang grupo ng mga individual ang nakikitang nagmamasid sa paligid, nagtataka kung nasaan sila. Kabilang sa kanila ang isang batang lalaki na nagngangalang Azel at ang kanyang ina, si Rira. Nagulat sa kanilang presensya, hinawakan ni Anemone ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Kamiya. Napansin ni Kamiya na inilagay na ni Azel ang sarili sa harap ng ibang mga taga-nayon bilang panangga kung sakali. Huminga ng malalim si Kamiya bago magpakilala sa mga kasama, sinasabing ilang araw pa lang siyang nakatira doon bago sila dumating. Binanggit ni Kamiya na ang base ay napapalibutan ng gubat kung saan lumilitaw ang mga halimaw, at sa gabi, inaatake ng mga halimaw ang base. Upang mabuhay, sinabi sa kanila ni Kamiya na kailangan ang kanilang kooperasyon. Gaya ng pamumuno ni Erwin Smith, nagsalita si Kamiya ng may matigas na boses, hinihiling sa mga bagong kasama na ipahiram ang kanilang lakas. Bigla, isang matandang lalaki na may puting buhok, si Sylvian, ang lumapit, tinatanong si Kamiya kung kararating lang din niya sa lugar. Binanggit ni Kamiya na ginabayan siya ng isang magic stone. Sumagot si Sylvian na narinig na niya ito, ngunit hindi niya akalain na darating ang araw na tatawagin siya sa sorcerer habang buhay pa siya. Bigla, isa pang taga-nayon, isang malaking lalaki, si Waldo, ang sumugod, sinasabihan ang kanyang mga kasama na huwag seryosohin si Kamiya.
Sinabi ni Waldo na may posibilidad na dinala sila ni Kamiya sa pamamagitan ng transfer magic para dukutin sila. Humarap si Waldo sa dalawa pang lalaki at nagsimula silang maglakad palayo. Tinanong sila ni Kamiya kung saan sila pupunta at sinabi ni Waldo na kailangan nilang suriin ang paligid dahil hindi niya man lang makumpirma kung talagang may lumalabas na mga halimaw sa lugar. Sinabihan niya ang iba na manatili habang siya at ang dalawang kasama niya ay lalabas para mag-imbestiga. Sinabihan ni Kamiya si Anemone na protektahan ang ibang mga taga-nayon habang binabantayan niya ang mga nagpasya na suriin ang paligid. Habang naglalakad sila sa gubat, pinakiusapan ni Kamiya ang mga taga-nayon na huwag masyadong lumayo, ngunit napakatigas ng ulo ni Waldo kaya binaliwala niya lahat ng babala ni Kamiya. Tila, ang lugar sa paligid ng base ay para sa pangangalap ng resources, ngunit sa parehong oras, isa itong mapanganib na lugar kung saan lumilitaw ang mga halimaw araw at gabi. Ayon sa sistema ng laro, hindi ka makakapunta sa ibang base kapag umalis ka na sa kasalukuyan. Habang lumalayo ang isang manlalaro mula sa base, lalong lumalakas ang mga halimaw, kaya naman ang buong sistema ay dinisenyo para limitahan ang mga kilos ng manlalaro. Ilang sandali pa, nakahanap si Waldo at ang kanyang mga kasama ng isang grupo ng mga cute na kuneho na may mga sungay sa ulo. Isa sa kanila ang nagtanong kay Kamiya kung ang mga kuneho ay isa sa mga halimaw na sumasalakay sa base, at kinumpirma ito ni Kamiya. Gayunpaman, pinagdudahan ni Waldo ang katotohanan ito, at nagpasya si Kamiya na manatili sa likod at hayaan siyang matuto sa mahirap na paraan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga kuneho sa harap nila ay kilala bilang Hunter Bunny, at sila ay isang carnivorous at mabangis na uri ng halimaw na kuneho. Halos pinapakalma ng kuneho ang biktima nito sa isang maling pakiramdam ng seguridad sa pamamagitan ng hindi nakakapinsalang anyo nito, pagkatapos ay papalibutan ang biktima upang salakayin bilang isang grupo. Bago pa man malaman ni Waldo at ng kanyang mga kasama kung ano ang nangyayari, dinumog na sila ng mga kuneho. Sumisigaw sa sakit ang tatlo, at sumugod si Kamiya sa kanila, sinasabing ipikit ang kanilang mga mata at pigilin ang kanilang hininga. Nalito si Waldo dito, ngunit sinabihan siya ni Kamiya na magmadali. Nag-aalangang sumunod ang tatlo, at inilabas ni Kamiya ang 3 bote ng paminta, na ibinato niya sa mga kuneho. Nabasag ang bote sa kanilang mga katawan, na naging sanhi upang malaglag ang mga kuneho at umatras mula sa pag-atake. Sinabihan ni Kamiya si Waldo at ang iba pa na tumakbo na. Sa halip na lumingon agad, idinilat ni Waldo ang kanyang mga mata para tingnan kung ano ang nangyari, at napuin siya ng paminta na naging sanhi ng kanyang pagluha. Hinawakan ni Kamiya ang isa sa mga sugatan at sinabing babalik na sila sa base. Nang hindi na kailangang pilitin, sumunod silang lahat kay Kamiya dahil bumangon na muli ang mga kuneho. Matapos tumakbo ng ilang sandali, ligtas silang nakabalik sa base, at si Waldo at ang iba pa ay nakatanggap ng medikal na paggamot. Dahil dito, nagsimulang manirahan ang mga taga-nayon, at hinati nila ang kanilang sarili sa mga grupo. Ang ilan ay nagsimula ng pagsasanay sa pakikipaglaban habang ang iba ay tumulong sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Habang nagsasanay, napansin ng isa sa mga taga-nayon na mas ganado si Waldo kaysa dati. Sinabi ni Waldo na medyo matitindi ang mga halimaw, ngunit tiwala siyang mananalo sila sa susunod na labanan nila sila. Habang nangyayari ang lahat, lumapit si Leafy kay Kamiya, sinasabing natutuwa siyang nadagdagan sila ng mga kakampi sa base. Pabigla ang sagot ni Kamiya at napansin ni Leafy na may mali. Tinanong niya kung ano ang problema at itinuro ni Kamiya si Aisel. Lumalabas na sa mga unang yugto ng laro, may mga parang gabay na kaganapan at may mga karakter na inilagay upang tulungan ang mga manlalaro na maunawaan ang mga patakaran ng mundo ng laro. Tila, si Aisel ang karakter na inilagay para ituro sa mga manlalaro na hindi na mabubuhay muli ang mga namatay na gnisi. Sa pag-atake ng halimaw sa gabing iyon, lumalabas na mamamatay si Aisel sa labanan. Malalaman ng mga manlalaro na hindi mapapalitan ang mga gnine habang pinapanood nila ang ina ni Azel na nagluluksa para sa kanyang anak. Dahil malapit nang mamatay si Azel, napapaisip si Kamiya kung may kapangyarihan siyang baguhin ang kanyang tadhana. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na yon, bumalik si Waldo at ang mga mandirigma na gutom, ngunit naghanda ng pagkain ang mga babae sa grupo. Sa isang iglap, lahat sa base ay umupo na sa mesa para kumain. Habang kumakain, pabirong tinanong ni Azel si Anemone tungkol sa kanyang galing sa espada. Inamin ni Anemone na medyo ayos naman ang kanyang galing sa espada, at ito ay nagbigay sigla kay Azel. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Anemone na marami pa siyang kailangang gawin pagdating sa archery. Sa kabilang banda, nakatuon si Kamiya kay Azel sa halip na kumain dahil alam niyang si Azel ay isang karakter lamang na inilagay sa laro upang tulungan ang mga manlalaro na maunawaan ang mga patakaran ng laro. Alam niyang kahit hindi ipadala ng mga manlalaro si Azel sa labanan, sa huli ay sobra niyang mamaliitin ang sariling lakas, mapapasabak sa laban, at pagkatapos ay mamamatay. Ito talaga ang paraan kung paano natutuklasan ng mga manlalaro na hindi nagre-respawn ang mga gnisi. Hinawakan ni Waldo si Azel, tinapik ang ulo, at nagsimulang sabihin kung paano siya naging isang tunay na lalaki, ngunit pinakiusapan siya ng kanyang ina na itigil ang pag-udyok sa kanya.
Sinabi ni Azel sa kanyang ina na laging umaatake ang mga halimaw, kaya wala siyang pagpipilian kundi matutong lumaban. Nangatwiran ang kanyang ina na hindi niya kailangang lumaban dahil naroon ang mga matatanda para gawin yon. Gayunpaman, nagbigay si Azel ng kontra-argumento na nagpapaalala sa kanyang ina na kailangan niyang protektahan ang lahat dahil ganito rin ang kanyang ama. Sinabi ni Rira kay Azel na tiyak na malakas ang kanyang ama, ngunit hindi niya kailanman ipinagkamali ang kapusukan sa katapangan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Kamiya na magkaibang bagay ang kapusukan at katapangan. At kung pananatilihin niyang buhay si Azel, maaaring kailangan niya ng bagong paraan. Napagtanto ni Kamiya na kailangan niya ng isang diskarte na may pagkakataong magtagumpay na sinusuportahan ng katapangan. Sumali si Sylvian sa usapan, sinasabihan si Azel na huwag maging padalos-dalos tulad ng sinabi ng kanyang ina, at kinilala ni Azel ang payo ng matanda. Iminungkahi ni Sylvian na magtulungan sila para protektahan ng nayon, pero bigla nilang napagtanto na hindi na ito ang kanilang nayon. Bigla namang nagtanong si Sylvian kay Kamiya kung mayroon bang alak para sa kanila. Nagulat si Waldo nang marinig ang matanda na humihingi ng alak gayong sasabak na sila sa labanan. Sinabi ni Sylvian na yon mismo ang dahilan kung bakit gusto niya ng alak, dahil nagpasya siyang hindi mamamatay ng matino, pero para kay Waldo, isa itong kaawa-awang desisyon, at nagtawanan ang lahat. Sinabi naman ni Kamiya na kung malalagpasan nila ang pagsalakay ngayong gabi, titignan niya kung makakakuha siya ng inumin para sa isang tagay, at si Waldo ang unang tumayo para ipagdiwang ito. Gayunpaman, medyo masama ang pakiramdam ni Kamiya, at tinanong siya ni Lifay kung ano ang problema. Sinabi ni Kamiya na hindi niya matanggap ang katotohanang siya ang naglagay sa grupo sa isang malupit na survival game, bagamat alam niyang kailangan ito para gawin ang pinakamahusay na laro. Sumang-ayon si Lifay sa kanya, ipinaalala kay Kamiya na kung wala siya, hindi mag-exist ang mga gnisi. Pagkatapos ay sinabi ni Kamiya na ayaw niyang maging isang basurang creator na hindi nananagutan sa kanyang mga nilikha. Pagsapit ng gabi, tinipon ni Kamiya ang grupo, at ipinaalam niya sa kanila na may inaasahan silang isa pang pagsalakay ng mga halimaw, kaya kailangan nilang pag-usapan ang kanilang pormasyon para sa mas mahusay na paghahanda. Sinabi ni Kamiya na ang mga hindi lalahok sa labanan ay magbabantay sa paligid mula sa loob ng base. Ipinaalam niya sa kanila na karaniwang nanggagaling sa iisang direksyon ang mga halimaw, ngunit ayaw niyang maging pabaya sila. Kaya gusto niyang maghiwa-hiwalay ang lahat at magbantay. At para sa mga mandirigma, ang tatlong pinakamagaling sa pana ay bubuo ng archery squad na pamumunuan ni Anemone. Pagkatapos ay sinabi ni Kamiya sa iba na kunin ang kanilang mga espada at pumunta sa harapan dahil magtatrabaho sila ng may kapares. Isang pares ang magsisilbing bantay sa harap ng archery squad habang ang grupo ni Waldo ay nasa unahan kasama ang kanyang kapareha. Natuwa si Waldo nang marinig ito dahil hindi na siya makapaghintay na kumilos. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung sino ang kapareha ni Kamiya, at sinabi ni Kamiya na kasama niya si Aisel. Ikinagulat ito ni Aisel at ng kanyang ina, at agad na sumingit ang kanyang ina, sinasabi kay Kamiya na hindi basta-basta pwedeng sumabak sa laban si Aisel. Ipinaalam ni Kamiya sa babae na naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala, ngunit sinabi niya na ang pananatili sa likuran ay hindi garantiya ng kaligtasan. Sinabi ni Kamiya na kung handang lumaban si Aisel at kaya niya, nangangahulugan itong mas maaga siyang lalakas at gagaling. Idinagdag niya na pinapataas din nito ang kanyang tsansang mabuhay. Kahit na ganito, mukhang nag-aalala pa rin si Rira, ngunit tiniyak ni Kamiya sa babae na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan si Aisel. Tila, sinadyang ilagay ni Kamiya si Aisel sa unahan para mahulaan ang galaw ng kalaban dahil kikilos ang system lay para tiyaking mamamatay siya. Kahit na hindi ito isang garantiya, naniniwala si Kamiya na kailangang sumugal kung babaguhin niya ang isang scripted na kaganapan. Sinabi ni Anemone kay Rira na maaari siyang magtiwala sa husay ni Kamiya sa pakikipaglaban, ngunit ipinaalam ni Kamiya kay Rira na hindi niya isasama si Aisel maliban kung gusto nito. Hindi pa niya natatapos sabihin ito nang tumayo si Aisel para sabihin payag siya dahil gusto niyang maging malakas tulad ng kanyang ama. Nang maayos na ang lahat, nagbigay si Kamiya ng kanyang motivational speech para ihanda ang isipan ng mga mandirigma para sa darating na laban. Sa pagdating ng gabi, natanggap ni Kamiya ang quest para sa ika-4 na araw na kailangang makaligtas muli sa gabi. Di nagtagal, nagsimula ang labanan at lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sinabihan din ni Kamiya si Lefay na tulungang bantayan si Aisel at sabihan siya agad kung may mangyari. Nakatayo si Anemone sa watchtower kasama ang kanyang squad at inutusan niya silang panain ang mga goblin. Sinabi niya sa kanila na hindi mahalaga kung hindi pulido ang kanilang pag-asinta basta't masisira nila ang pormasyon ng kalaban. Habang pinaghihiwa-hiwalay ni Anemone ang mga goblin, hinabol ni Kamiya at ng assault team ang mga nahiwalay na goblin. Sinabi niya sa kanila na ubusin ang mga ito isa-isa, ngunit hinimok silang huwag iwanan ang kanilang kapares at panatilihin ang lamang sa bilang. Sinabihan din ni Kamiya si Waldo na tiyaking hindi makakalapit ang kalaban sa watchtower. Tinanggap ni Waldo ang utos, sinasabi kay Kamiya na hindi na kailangan pang sabihin sa kanya.
Lumalabas na dumami ang bilang ng mga halimaw, at ito ay dahil din sa pagtaas ng level ng base. Gayunpaman, mahusay na nakakalaban ang mga mandirigma kahit na ito ang kanilang unang laban. Pinapanatili ng mga mandirigma ang kanilang tig-2 tao na grupo na pumipigil sa mga kalaban na mag-coordinate at pagkatapos ay tinatapos sila. Si Waldo ang pinakasabik habang hinahabol niya ang mga goblin, tinataga ang mga ito na parang mantikilya. Kinakalaban ni Waldo ang isa sa mga goblin nang mapansin niyang nakatingin ito sa ibang direksyon. Ginamit ni Waldo ang pagkakataong ito para pabagsakin ang goblin habang inaasar ito dahil sa pag-iwas ng tingin. Lingid sa kanyang kaalaman, umandar na ang system program na nag-udyok sa mga goblin na pabagsakin si Isel. Maganda ang takbo ng laban, at dahil sa mga patibong na inilatag nila bago ang laban, nagawa nilang mabawasan ng malaki ang bilang ng kalaban. Napansin din ni Kamiya na madaling basahin ang mga kalaban, at ito ay dahil sa presensya ni Isel. Gayunpaman, hindi hahayaan ng game world na maging madali ang mga bagay-bagay. Bigla na lang, lumakas at naging mas mabangis ang mga goblin. Napansin ni Anemone na kakaiba na ang galaw ng mga goblin, at tumalon siya mula sa watchtower para sumali sa laban sa baba. Si Leafy naman, tinitiyak na manatili kay Isel, ngunit bigla siyang nakakita ng mga goblin na pumapalibot kay Kamiya at binalaan niya si Kamiya. Bago pa siya makalingon, naitulak na ng mga goblin si Isel sa lupa. Nagpanik si Kamiya nang makita ito, at sinigawan niya si Isel, sinasabihang bumangon agad. Papatayin na sana siya ng isa sa mga goblin, ngunit napigilan ito ng pana ni Anemone na tumama sa mata ng goblin. Nakakagulat, hinugot ng goblin ang pana at hindi hinabol si Anemone. Nagulat si Anemone nang mapagtanto niyang hindi siya pinapansin ng mga goblin, na medyo kakaiba kung isasaalang-alang ang karaniwang kilos ng mga goblin. Sa kabilang banda, nag-enjoy pa rin si Waldo sa pakikipaglaban sa mga goblin nang bigla siyang tinapon ng isa sa kanila. Lubos na ikinagulat ito ni Waldo, ngunit bago pa nila mamalayan, nakalapit na ang isa sa mga goblin kay Isel. Habang nanginginig sa takot si Isel, sinigawan siya ni Kamiya na tumayo at kunin ang kanyang espada. Noong malapit nang mapugutan ng ulo si Isel, tumalon si Kamiya para harangin ang atake. Nahihirapan si Kamiya laban sa goblin, at nagsimula siyang mag-isip kung ito ba ang pakikialam ng sistema para tiyaking mamamatay si Isel. Habang nakikipagbuno sa goblin, tinusok ng goblin ang kanyang balikat gamit ang matutulis nitong kuko na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa sakit. Nagkaroon ng pagkakataon ang isa sa mga goblin na pabagsakin si Isel, ngunit nandoon si Anemone para iligtas siya muli. Tinaga niya ang goblin at itinumba ito. Nang babangon na sana ang goblin, dumating ang isang galit na si Waldo para suntukin ang goblin sa lupa habang sinasabing napakadaling suntukin ng mga goblin dahil para silang tao. Pagkatapos ay sinabi ni Kamiya kina Waldo at Anemone na ilayo ang mga goblin, at lumundag si Waldo sa isa sa kanila para suntukin ito ng buong lakas hanggang mamatay. Ginamit din ni Anemone ang kanyang pana, nagpapaputok sa mga goblin habang sinasabihan ang mga mandirigma na itulak pabalik ang mga goblin. Hindi nagtagal ay nahirapan si Kamiya laban sa isa pang goblin, at sinabi ni Kamiya kay Isel na paluin ang goblin sa ulo. Natigilan si Isel, at ipinaalala sa kanya ni Kamiya na ito ang pagbabago sa kanyang kapalaran. Ipinaalam ni Kamiya sa kanya na kailangan niyang lumaban kung gusto niyang mabuhay. Tinanong siya ni Kamiya kung gusto niya talagang maging malakas tulad ng kanyang ama, at ito ang nag-udyok kay Isel na paluin ang ulo ng goblin. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Kamiya na itarak ang kanyang espada sa leeg ng goblin, at tuluyan itong pinatay. Pinuri ni Kamiya si Isel para sa kanyang katapangan at sinabi sa kanya na kaunti na lang ang natitira. Pagkatapos ay pinatindi ni Kamiya at ng kanyang mga tauhan ang kanilang laban sa mga goblin, na tinutulungan silang talunin ang lahat ng goblin. Sa huli, nanalo si Kamiya at ang kanyang grupo matapos ang isang mahabang labanan na nag-iwan sa kanilang mga espada na sira-sira. Nagdiwang ang mga tao sa pagsikat ng araw, at nakatanggap si Kamiya ng abiso na bumabati sa kanila dahil nakaligtas sila sa ika-4 na araw. Bumalik sila sa base, at tumakbo si Isel sa mga bisig ng kanyang ina. Masaya si Kamiya na nagawa niyang baguhin ang kapalaran ni Isel, at dahil dito, mas na-motivate siyang malagpasan ang stampede nang walang namamatay. Ganoon siya katiwala sa sarili, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na laging sisingilin ng game world ang dapat nitong singilin. Di nagtagal, nagawa ni Kamiya na itaas ang base level sa 5. Humanga ang mga taga-nayon sa dami ng pagbabagong nangyari dahil dito, at sa wakas ay nakita ni Sylvian ang tunay na kapangyarihan ng Magic Stone. Tila, nagawa nila ito dahil sa mga halimaw na kanilang tinalo at sa mga supply na nakolekta sa gubat, dahil palagi itong naiipon bilang resources sa loob ng Magic Stone. Bilang kapalit ng mga resources na ito, maaari nilang palakasin ang base gamit ang kapangyarihan ng Magic Stone. Habang lumalakas ang base, tumataas din ang pag-unlad ng mga residente. Nangangahulugan ito na habang mas nagiging ligtas ang base, mas lumalakas ang mga residente. Gayunpaman, ipinaalam ni Kamiya sa kanila na hindi sila lalakas ng walang ginagawa dahil ang pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng pagsasanay at karanasan.
Iminungkahi ni Kamiya na tapusin nila ang lahat ng mabilis para makapagsanay na sila tulad ng dati. Dahil naitaas nila ang base level gamit ang instant build mode, nakakuha si Kamiya ng mga tauhan at kagamitan na sapat na para sa mga unang yugto ng laro. Sa kanilang mahigpit na koordinasyon, nalagpasan nila ang dalawang sumunod na pagsalakay. Lumago ang bawat isa sa mga ngisi at naging maayos ang kanilang koordinasyon. Maging si Aisel ay nagsimulang lumago sa isang kahanga-hangang bilis. At mula noon, hindi na muling tinutukan ng Lai ang pag-atake kay Aisel. At bago pa nila mamalayan, dumating na ang ikapitong araw, ang araw kung kailan nila haharapin ang Stampede. Kinaumagahan, natagpuan ni Rira si Kamiya na nag-aasikaso ng mga espada, at sinabi niya rito na handa na ang almusal. Pinasalamatan siya ni Kamiya, at tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot naman siya na inaayos niya ang mga armas na may mababang tibay. Dahil sa gabing iyon ang Stampede, naniniwala siyang magiging malaking problema kung masisira ang mga espada habang nakikipaglaban. Upang makilala ang mahihinang espada, tinalian ni Kamiya ang mga ito ng pulang sinulid, at sinabi niya sa isang dumadaang mandirigma na huwag gamitin ang mga espadang may pulang marka dahil mahina na ang tibay nito. Hinimok niya itong sabihin din sa iba. Pagkatapos nito, sinabi ni Rira na handa na ang almusal, ngunit hindi pa rin handang kumain si Kamiya dahil sinabi niya sa babae na kailangan muna niyang suriin ang mga patibong. Nang gabing iyon, tinipon ni Kamiya ang lahat para sabihin sa kanila na sa wakas ay dumating na sila sa ikapitong araw kung kailan mangyayari ang Stampede. Ipinaalam niya sa kanila na may posibilidad na maging mas malaki ito kaysa sa mga nakaharap na nila. Sinabihan ni Kamiya ang mga maiiwan sa loob ng base na pumili ng mga armas para maprotektahan din nila ang base mula sa loob. Ipinaalam ni Kamiya na gagamit sila ng isang siksik na pormasyon upang maiwasang matabunan ng dami ng kalaban. Inayos niya ang pormasyon at inilagay ang sarili sa unahan habang nasa likod niya si Waldo, at nanatili si Anemone sa likuran kung saan siya makakapagbigay ng mga long-range na atake. Nang matapos niyang ayusin ang pormasyon, sinabihan niya ang mga mandirigma na sumugod. Hinimok din niya sila na i-double check ang kanilang mga armas, ngunit si Aisel ay mukhang may hawak na mahinang espada dahil hindi niya nakuha ang impormasyon. Sa kabila nito, sumama siya kay Kamiya sa unahan at naghanda ang lahat para sa laban. Sinabihan sila ni Kamiya na isara ang mga tarangkahan habang naghahanda sila para sa mga kalaban. Si Rira at ang iba pang mga residente ay umupo sa likod ng mga tarangkahan na may sariling mga armas upang matiyak na protektado sila. Tumayo si Rira mula sa kanyang kinaupuan para tingnan ang kanyang anak at nagulat siya nang makitang hawak nito ang isa sa mga mahihinang armas. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang napakaraming goblin at mukha silang uhaw sa dugo. Naging pula ang notification bar habang binabalaan si Kamiya tungkol sa malawakang pagsalakay na malapit nang mangyari. Gaya ng dati, inaasahan silang makaligtas sa Stampede, ngunit ang pinakatampok sa lahat ay ang armas ni Aisel na halatang mahina. Sa dami ng mga goblin na lumalabas, nagsimulang manginig ang isa sa mga taga-nayon habang nagsasalita tungkol sa dami ng mga goblin sa kanilang harapan. Gayunpaman, binigyan sila ni Kamiya ng motibasyon, sinasabing huwag silang matakot dahil pinaghandaan na nila ang araw na ito. Pagkatapos ay inutusan ni Kamiya si Anemone na iputok ang mga nag-aapoy na pana. Kumilos na si Anemone at ang iba pang mamamana habang pinapaputok nila ang mga pana sa kawan ng mga goblin. Agad na nagdulot ng malaking pagsabog ang mga pana na yumanig at sumunog sa mga kalapit na goblin. Humanga si Waldo at ang iba pang mandirigma dito at tinawag nila itong pinakamagandang paputok. Tila sinadya ni Kamiya na mag-level up para matapos niya ang produksyon ng pulbura. Kahit na simple lang ang disenyo ng landmine na ginawa niya, naniniwala siyang sapat na ito para sa isang grupo ng mga goblin na walang utak. Pagkatapos ay sinabihan ni Kamiya ang mga mandirigma na ihanda ang kanilang mga sarili dahil marami pang darating. Hindi nagtagal, mas maraming goblin ang lumabas mula sa kabubatan, at mukha silang mas galit kaysa sa unang grupo. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng takot kay Kamiya at sa kanyang squad dahil madali nilang napatumba ang mga goblin na sumusugod sa kanila. Sa Watchtower, sinabi ni Anemone sa kanyang squad na iwanan ang mga nasa lupa sa mga close combat fighter. Habang sinusubukan nilang patumbahin ang mga nanggagaling sa likuran, patuloy na dumarami ang mga goblin, at may ilan pang ang nakarating sa bakod. Ngunit nagawang maitaboy sila ng mga nakaupo sa likod ng bakod. Napanatili ni Kamiya at ng kanyang mga tauhan ang kalamangan, habang nahuhulog ang mga goblin sa mga bitag na inihanda para sa kanila. Pinupuri na ni Kamiya ang kanyang mga tauhan sa pagdomina sa larangan ng digmaan, dahil naniniwala siyang may pagkakataon silang baguhin ang takbo ng laban. Hindi pa natatapos ni Kamiya ang sinasabi niya nang makarinig sila ng isang nakakabahalang ingay at nagsimulang yumanig ang lupa. Si Anemone, na nasa Watchtower, ay sumigaw kay Kamiya, sinasabing mayroong paparating sa kanila. Sa sandaling iyon, isang higanteng nakakatakot na goblin ang lumitaw mula sa gubat, na lubos na ikinagulat at ikinatigil ni Kamiya. Ang kalalabas lang ay isang goblin lord, at ito ay isang mataas na ranggong subspecies ng goblin na may napakalakas na kapangyarihan.
Ang atungal nito ay nagbibigay inspirasyon sa mga kalapit na goblin na nagbibigay sa kanila ng pansamantalang status boost. Hindi makapaniwala si Kamiya dahil hindi dapat lumabas ang isang Goblin Lord sa pinakaunang stampede. At para bang hindi pa yon sapat, lumitaw ang Goblin Lord na may kasama pang mas maraming goblin. Para lalong lumala ang sitwasyon, tila mas malakas ang mga goblin, at nakita ni Rira ang kanyang anak na nahihirapan laban sa isa sa mga goblin. Natatakot siyang baka lumala ang sitwasyon kung magpapatuloy ito. Habang nilalabanan ng iba ang mga goblin sa bakod, umalis si Rira. Nakalusot ang isa sa mga goblin at sumigaw si Kamiya para balaan ang lahat. Napagtanto ni Anemone na nawawalan na sila ng kontrol sa sitwasyon, at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang umalis sa watchtower para tumulong. Tumalon si Anemone at ang kanyang squad, at ligtas siyang nakalapag, ngunit nasaktan ang isa sa kanila dahil sa magaspang na paglapag. Sumigaw siya sa sakit, at kinalagkad ni Anemone ang lalaki patungo sa mga nasa likod ng bakod para matulungan nila siya. Ginagawa niya ito nang dumaan si Rira na may hawak na espada sa kanyang kamay. Agad siyang sinigawan ni Anemone, tinatanong kung saan siya pupunta dahil papunta na siya sa harapan. Hindi pa man nakakalayo si Rira nang makasalubong siya ng isang goblin. Natigilan siya sa takot, at bago pa man siya maabutan ng goblin, pinabagsak ito ni Anemone sa pamamagitan ng isang saktong tama sa ulo. Pagkatapos ay nilapitan ni Anemone si Rira, at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ibinunyag ni Rira na kailangan niyang ibigay kay Aisel ang espadang hawak niya dahil ang kasalukuyang sandata nito ay sobrang hina. Nagulat si Anemone nang marinig ito, at agad niyang sinabihan ang kanyang squad na umatras dahil siya na ang pupunta sa unahan. Sinabihan ni Anemone si Rira na magpatuloy habang pinipigilan niya ang mga goblin. Habang tumatakbo siya sa gitna ng mga goblin, pinoprotektahan ni Anemone ang kanyang likuran gamit ang mga pana na pumipigil sa mga goblin na maabutan siya. Hindi nagtagal, umatras si Anemone sa bakod, at habang nakatayo roon at pinagmamasdan ang labanan, napagtanto niyang lalo pang lalala ang sitwasyon. Sa puntong ito, nahihirapan na ang mga nasa unahan dahil hindi nila inaasahan na bigla na lang lalakas ang mga goblin. Pagkatapos ay ipinaalam ni Kamiya sa kanila na ang Goblin Lord ang sanhi ng kanilang mga problema. Maging si Kamiya ay nagulat na isang high-level na goblin ang lumitaw sa ikapitong araw ng stampede. Hindi nagtagal, ang ilan ay humarap sa Goblin Lord, at itinaas ng Goblin Lord ang sandata nito na handang durugin sila. Itinaas nila ang kanilang mga kalasag para subukang harangin ang atake. Ngunit napakalakas ng tama mula sa Goblin Lord na nadurog din nito ang mga kalapit na goblin. Dahil sa lakas ng atake, tumilapon ang ilan sa mga mandirigma, at tinanong sila ni Kamiya kung kaya pa nilang tumayo. Nakakagulat, lumapit si Aisel at isa pang mandirigma para suportahan si Kamiya. Naghanda ng isa pang atake ang Goblin Lord at iwinasiwas ang malaking maso nito kay Kamiya. Nang malapit nang tumama ang atake, may nag-click sa isip ni Kamiya at nagawa niyang salagin ang atake sa pagkagulat ng lahat. Nagdiwang si Kamiya nang makita ito dahil kahit na ito ay isang karaniwang mekaniko sa mga laro, nakakatakot gawin ito sa totoong buhay. Naramdaman ng Goblin Lord ang epekto ng ginawa ni Kamiya at ikinagalit nito iyon. Umatungal ito ng malakas para itulak ang mga alipores nito sa unahan. Agad na lumapit si Aisel at ang iba pa para protektahan si Kamiya. Sinabi nila sa kanya na iniiwan na nila ang Goblin Lord sa kanyang mga kamay. Hinimok nila siyang tapusin na agad ang Goblin Lord dahil naubusan na sila ng hininga. Pagkatapos ay sumugod si Kamiya patungo sa Goblin Lord habang sinasalag ang isa pang atake nito. Maging si Kamiya ay nakita na magiging masama para sa kanila ang isang mahabang labanan at kailangan niyang humanap ng paraan para tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, narinig niyang tinawag ni Leafy ang kanyang pangalan at sinabihan niya itong ilabas ang ring console. Kinumpirma ni Leafy ang utos at binuksan niya ang console at napagtanto ni Kamiya na kasalukuyang naka-on ang AI balancing feature. Tinanong ni Leafy si Kamiya kung bakit niya kailangan ng console, at itinuro niya na naka-on ang ring modifier. Bukod dito, overloaded ang generation lay, na nangangahulugang maaari niyang i-trigger ang all critical. Naguguluhan si Leafy dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng all critical. Ang critical hit ay isang atake na binabaliwala ang depensa at nagdudulot ng dobleng pinsala, ngunit karaniwan itong tinutukoy ng random number generation. Ang random number generation ay parang paggulong ng dice, at ang mga numerong ito ang nagtatakda ng mga probabilidad sa laro. Gayunpaman, mayroon talagang bug ang laro na hindi nila inayos. Kung makakasalag ka ng 15 sunod-sunod na atake, susubukan ng line na i-adjust ang range dahil masyadong mababa ang mga hit rate. Gayunpaman, ang pag-aayos na ito ang nag-o-overload sa memorya, na nagiging sanhi ng pag-freeze ng run system, at ang pansamantalang resulta ay lahat ng atake ay nagiging critical hit. Nagulat si Leafy nang marinig ito, ngunit si Kamiya naman ay nakahanap na ng paraan para makalusot. Ang dahilan kung bakit hindi niya inayos ang bug ay dahil ang pagsalag sa 15 sunod-sunod na atake ay halos imposible kahit sa playtesting. Dahil dito, itinuon ni Kamiya ang kanyang atensyon sa pagkuha ng 15 sunod-sunod na pari.
Inengganyo niya ang Goblin Lord na saktan siya, ngunit sinasalad niya ito. Patuloy itong ginagawa ni Kamiya at nagbibilang din siya. Naniniwala si Aisel na natatalo na siya at tinawag niya ang pangalan ni Kamiya, ngunit sinabi ni Kamiya na huwag mag-alala dahil may plano siya. Sa sandaling iyon, nakarating na si Rira sa unahan at nakita niya ang kanyang anak na nahihirapan laban sa isa sa mga goblin. Patuloy na inaasar ni Kamiya ang Goblin Lord habang sinisiguradong nasasalad niya ang mga atake nito. Bago niya namalayan, naka-negatibo 13 na siya, at alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang momentum, magagawa niya ito. Bigla, isang goblin ang nakawala kay Aisel at sumugod patungo kay Kamiya habang nararating niya ang ika-14 na pari. Hinabol ni Aisel ang goblin, at nang tatagain na nito si Kamiya, lumundag si Aisel para atakihin ito. Tinamaan niya ang goblin sa ulo, ngunit nabali ang kanyang espada. Dahil dito ay naging bukas siya sa atake, ngunit dumating si Rira sa tamang pagkakataon, at inihagis niya ang isang bagong espada kay Aisel. Gamit ang espada, nagawang patumbahin ni Aisel ang goblin. Sa kabutihang palad, naabot din ni Kamiya ang ika-15 bilang, at nagawa niyang salagin ang huling atake. Ngumiti si Kamiya nang mangyari ito dahil nakuha na niya sa wakas ang gusto niya. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na matatapos ang lahat sa isang iglap, at hindi na siya nagsayang ng oras sa pagsugod patungo sa Goblin Lord. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na hiwa sa katawan ng Goblin Lord, at ibinigay niya ang huling dagok sa leg nito. Tumalon si Kamiya mula sa katawan ng goblin at ginawa ang superhero landing para lang maging cool. Dahil sa lahat ng hiwa na natamo ng goblin, wala na itong tsansa, at bumagsak ito sa lupa na may malakas na kalabog. Nakita ito ng ibang mga goblin at napagtanto nilang wala na silang pag-asa. Walang pag-aalinlangan, nagsitakbuhan ang ibang mga goblin, agad na inabandona ang laban. Nagulat si Waldo at ang iba pa nang mapagtanto nilang napatumba pala ni Camila ang dambuhalang nakakatakot na goblin. Magkatabi si Rera at ang kanyang anak na nakatayo malapit sa goblin na may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Sa kasamaang palad, wala silang ideya na hindi pa tuluyang patay ang Goblin Lord. Gamit ang huling lakas nito, hinabol nito si Aisel, pero tumalon si Rera para protektahan ang kanyang anak. Sa halip na si Aisel, si Rera ang nakalmot ng goblin. Nagulat si Kamiya nang makita ito dahil hindi niya inaasahan na makakagalaw pa ang goblin. Agad itong sinugod ni Kamiya at ibinigay ang pangwakas na atake para tuluyan itong tapusin. Gayunpaman, pinunit ng goblin ang dibdib ni Rera, at pinanood ni Kamiya habang umiiyak si Azul sa tabi ng kanyang ina. Habang namamatay, sinabi niya kay Azul na alis na siya para makipagkita sa kanyang ama, at sinabi sa kanya na lagi siyang kwentuhan ng maraming bagay. Dahil dito, natapos ang buhay ni Rera, at napasigaw si Azul ng malakas sa sakit at pagdurusa. Lahat ay nanonood ng tahimik at may sakit habang nagluluksa si Azul sa kanyang nag-agaw buhay na ina. Sakto namang dumating ang pagbati para sa pagkumpleto ng Stampede Quest, ngunit ito ay magandang balita na may kasamang luha. Kinabukasan, nakitang nakatitig si Kamiya sa puntod ni Rira, at lumitaw si Leafy, sinasabing hindi niya malaman kung bakit lumitaw ang Goblin Lord. Ngunit kasabay nito, walang bakas na binago ang mga setting ng laro. Sinabi ni Leafy sa kanya na mayroon pa rin siyang otoridad na baguhin ang mga maliliit na setting ng laro, kahit na inalisan na siya ng status bilang Game Master. Patuloy sa pagdaldal si Leafy hanggang sa mapagtanto niyang hindi pala nakikinig si Kamiya. Sakto namang nabanggit ni Kamiya na naging mayabang siya dahil siya ang gumawa ng laro, kaya inakala niyang alam na niya ang lahat tungkol dito. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na kaya niyang harapin anuman ang dumating sa kanya. Sa huli, sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Rera dahil hindi naman dapat siya mamatay. Sinubukan siyang aliwin ni Leafy, sinasabing nawasak na sana ang base kung hindi dahil sa kanyang galing. Sinasabi ni Leafy na dapat siyang pasalamatan para sa mga nisi na buhay pa. Sumang-ayon si Kamiya na buhay nga sila, ngunit kasabay nito, iniisip niyang siya ang dapat sisihin dahil siya ang gumawa sa kanila at hinayaang magdusa sa laro. Dahil nabigla sa lahat, lumayo si Kamiya at sinabi kay Leafy na kailangan niyang mapag-isa sandali. Ilang sandali pa, natagpuan siya ni Anemone kung saan siya nakaupo. Tinanong niya kung anong ginagawa niya pero tumanggi siyang sumagot. Itinaas ni Anemone ang kanyang pana at bumanat, pinabagsak ang isa sa mga ibon na lumilipad sa itaas nila. Nagulat si Kamiya nang makita ito, at ginamit ito ni Anemone upang ipaliwanag sa kanya na sa mundong ito, isinasapanganib nila ang kanilang buhay para lang mabuhay. Nabanggit ni Anemone na minsan kumikitil sila ng buhay, at kung minsan naman ay ang sarili nilang buhay ang kinukuha. Gayunpaman, hindi niya iniisip na kasalanan ito ng sinuman dahil ganito lang talaga ang mga bagay-bagay. Gustong makipagtalo ni Camila dito, ngunit hindi niya mahanap ang tamang mga salita. Napagtanto ni Anemone na wasak pa rin siya, at sinabihan siyang sundan siya dahil may ipapakita siya sa kanya. Dinala niya ito sa training ground at nakakagulat na bumalik na sa pagsasanay si Azel. Sa katunayan, nagsasanay siyang mabuti at hindi siya mukhang isang batang kaluluwal lang ng ina. Sinabi ni Anemone kay Kamiya na nasa training ground na si Azel mula pa pagkatapos ng libing. Nagulat si Kamiya nang marinig ito,
at ipinaalam sa kanya ni Anemone na sinabi na ni Essel na gusto niyang magkaroon ng maraming kwento para sa kanyang ina, kaya't determinado siyang lumakas. Sakto namang napagod ang lalaking kasama ni Essel sa pagsasanay at humingi ng pahinga. Lumingon si Essel at nagulat siyang makita si Camilla. Tumakbo siya papalapit sa kanya at may ngiti sa mukha, hiniling kay Camilla na makipag-spar sa kanya. Sinabi ni Essel kay Camilla na gusto niyang lumakas para magkaroon siya ng maraming kwento para sa kanyang ina, at dahil dito, hindi pa siya handang bumagsak. Tumagos ang mga salita ni Essel kay Camilla at sumang-ayon siya kay Essel, sinasabing tama siya. Kumuha si Camilla ng espada at sinabi kay Essel na hindi siya magpipigil laban sa kanya. Handa si Essel sa hamon at sumugod siya patungo kay Camilla. Sa wakas ay binitawan ni Camilla ang kanyang malungkot na sarili nang mapagtantong buhay ang mga Gnisi, at namumuhay sila ng may higit na lakas kaysa sa kanyang inaakala. Dahil ganito ang kaso, nagpasya si Camilla na hindi siya magiging hadlang sa kanila dahil kailangan niyang ipakita sa kanila ang isang paraan ng pamumuhay na maipagmamalaki nila. Kalaunan, 2 dwarf, 1 master at ang kanyang apprentice, ang nakita sa gubat malapit sa base. Nakakita ang master ng isang baluktot na pana sa lupa, at sinabi niya sa kanyang apprentice na nakakaramdam siya ng bakas ng mana sa pana, na nangangahulugang ginawa ito gamit ang isang magic stone. Nagulat ang apprentice nang marinig ito, at sinabi ng kanyang master na baka sa wakas ay mayroon na silang palatandaan. Sa isang iglap, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na papalapit na sa base. Abala ang mga taga-nayon sa kanilang pang-araw-araw na gawain nang biglang dumating ang mga dwarf sa tarangkahan. Ipinaalam ni Le Fay kay Camilla ang kanilang pagdating, ngunit hindi siya mukhang nagulat na parabang inaasahan na niya sila. Ang Dwarven Master, si Dorne, ay hindi nagsayang ng oras at agad na hiniling na makausap ang pinuno ng nayon. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang apprentice na si Ginger, sinasabing hindi makakasama ang kaunting paggalang. Lumitaw si Camilla sa tarangkahan at sinabi kay Dorne na siya ang hinahanap nito. Diretso sa punto si Dorne, tinanong si Camilla kung mayroon siyang mga monostone sa nayon. Nagulat si Ginger sa pagiging prangka ng kanyang master, at sumingit siya. Sinasabi kay Camilla na sila ay mga naglalakbay na dwarf na naghahanap ng mga pambihirang materyales. Sabi ni Ginger, narinig daw nila na may mga monostone sa nayon, at umaasa silang hahayaan silang makita ang mga bato. Sinabi ni Camilla sa dalawa na maghahapunan na sila, at iminungkahi niyang maupo muna sila para kumain. Inanyayahan sila ni Camilla sa loob, sinasabing maaari nilang ipagpatuloy ang usapan habang kumakain. Tuwang-tuwang tinanggap ni Ginger ang imbitasyon, ngunit walang pakialam si Dorne. Makalipas ang ilang minuto, nasa hapag na ang lahat, at si Ginger ay tila labis na namangha sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Kilala ni Camilla ang dalawa bilang mga manggagawa, at alam niyang kung makukuha niya sila, magagawa niyang asikasuhin ang mga upgrade at bumuo ng mga magic tool at armas na hindi niya kayang gawin mag-isa. Habang kumakain sila, tinanong ni Camilla si Dorne kung interesado siyang makita ang mga monostone, at sumagot ito ng nabanggit ni Ginger na sila ay naglalakbay talaga para hanapin ang isang materyal na kilala bilang Philosopher's Stone. Tila, ang Philosopher's Stone ay itinuturing na isang alamat, ngunit karamihan ay naniniwalang totoo ito. May mga armas na umiikot hanggang sa kasalukuyan na sinasabing ginawa gamit ang bato. Gayunpaman, kahit sa mga dwarf na matagal nang nabubuhay, wala ni isa sa kanila ang nakakita na sa Philosopher's Stone. Binanggit ni Ginger na bilang mga manggagawa, ito ang pinakapambihirang materyal na kailangan nilang makuha. Sa kaloob-looban, alam ni Camilla na mayroong Philosopher's Stone item sa aklat ng mga pantas, ngunit ito ay isang bagay na itinakda niya bilang gantimpala para sa isang espesyal na high-level raid quest na imposibleng makuha sa normal na paglalaro. Sa madaling salita, si Camilla lang ang may access sa bato. Ang bato ay hindi lang mana, kundi ang ugnayan sa pagitan ng kapangyarihan. Sinasabi ni Camilla na wala siyang itinatago sa Mana Stone, ngunit may dahilan sa likod ng lahat. Tinanong muli ni Camilla ang dalawa kung gusto nilang makita ang bato, at ipinaalam niya sa kanila na kahit ang isang hilaw na mana ore ay napakabihira. Idinagdag ni Camilla na mahalaga ang hilaw na mana ore sa nayon, at ipinaalam sa kanya ni Ginger na gusto lang nila itong gamitin bilang sanggunian. Dahil gusto lang naman nilang tingnan, sa tingin ni Camilla ay walang anumang problema. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na gagawa sila ng ilang armas para sa kanila kapalit ng pagtingin dito. Inihayag ni Camilla na inaatake sila ng mga halimaw halos gabi-gabi. At para protektahan ang kanyang mga tao, kakailanganin nila ng mataas na kalidad na kagamitan. Dahil maliit na halaga lang naman ito, pumayag si Dorne na gawin ang mga kagamitan. Sinabi ni Camilla sa kanya na ipapakita niya ang Mana Stone kapag tapos na silang kumain. Gayunpaman, nag-aalala si Camilla kung paano niya kukumbinsihin ang mga dwarf na sumali sa kanya. Ilang sandali pa, dinala sila ni Camilla sa kubo para ipakita ang Mana Stone. Matapos itong tingnan, pinagalitan ni Dorne si Camilla sa pagpapakita ng isang bagay na napakapangit dahil hindi ito ang hinahanap niya. Nagulat si Camilla nang makita na nalaman na ni Dorne na ang Mana Stone ay mas parang isang tarangkahan kaysa isang materyal. Ito ay karaniwang isang daluyan para sa mana, na sa panimula ay iba sa materyal na kanilang hinahanap.
Humanga si Kamiya na tama ang pananaw ni Dorn. Tila, hindi nagkakamali si Dorn dahil ang Mana Stone ay isang interface lamang para sa manlalaro, at hindi ito ang uri ng bagay na maaaring gamitin bilang hilaw na materyal. Nagpasalamat si Dorn kay Kamiya sa pagpapakita ng bato, ngunit ipinaalam sa kanya na hindi ito nagbibigay ng palatandaan sa Philosopher's Stone na hinahanap niya. Ipinaalam ni Dorn kay Kamiya na alis na sila kinaumagahan. Nagulat si Ginger nang marinig ito, at sinabi ni Kamiya kay Dorn na malugod siyang tinatanggap na manatili ng mas matagal kung gusto niya dahil mayroon silang hindi nagagamit na pagawaan, at may mga materyales na maaaring likhain gamit ang Mana Stone. Ipinaalam ni Kamiya sa kanila na maaari niya silang bigyan ng isang mahusay na kapaligiran para sa produksyon. Kahit sa lahat ng kanyang magagandang alok, tumanggi si Dorn, at napabuntong hininga si Kamiya sa pagkadismaya. Dahil hindi sila mananatili, ipinaalala niya kay Dorne ang pangako nitong gumawa ng mga armas dahil tiyak na atake muli ang mga halimaw sa gabing iyon. Sinabi ni Kamiya sa dalawa na ihahatid niya sila sa pagawaan, at malaya nilang gamitin ang anumang kagamitan doon. Sa kabilang banda, natatakot si Levi na baka hindi na sumali sa kanila ang mga dwarf. Sumang-ayon si Kamiya sa kanya, sinasabing nakatuon ang puso ni Dorne sa paghahanap ng Philosopher's Stone, at anumang mas mababa kaysa doon ay hindi makakapagpabago ng isip niya. Gayunpaman, alam ni Kamiya na si Ginger ay bata pa at sabi. Bilang isang manggagawa, malamang na gusto niyang makita kung paano magre-react ang mga tao sa kanyang gawa para makita kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang mga kasanayan. Sabi ni Kamiya, alam niya ang pakiramdam dahil ganito rin ang naramdaman niya noong nagsimula siyang gumawa ng mga laro. Naniniwala si Kamiya na mananatili si Ginger kung makikita niyang matutupad talaga niya ang kanyang potensyal sa nayon. Kinagabihan, lumitaw ang mga halimaw sa nayon, at nagulat si Ginger nang makita niyang talagang inaatake sila ng mga halimaw. Habang nagaganap ang labanan, pinag-uusapan ng mga mamamana kung gaano kahusay ang mga pinalakas na dulo ng pana dahil sa pambihirang lakas ng pagtabos nito. Narinig ito ni Ginger, at nabanggit niya na sanay na pabuti pa niya ang pag-asinta kung nagkaroon siya ng mas maraming oras. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng mga mamamana na nagpapasalamat sila dahil sapat na ang kanyang ginawa. Kasabay nito, napansin ni Ginger kung gaano kahusay si Waldo sa espada, at sa paghusga sa kanyang mga galaw, naniniwala siyang mas babagay sa isang malaking tao na tulad niya ang isang great sword. Napansin din ni Ginger na magiging mas mahusay na mandirigma si Asel kung maia-adjust niya ang sentro ng bigat ng kanyang sandata. Habang abala siyang iniisip ang lahat ng magagandang bagay na kaya niyang gawin, pinapanood siya ng kanyang master, at malinaw niyang nakikita na nahihikayat na ito. Sa gitna ng labanan, tinanong ni Levi si Kamiya kung sa tingin niya ay sasali talaga sa kanila si Ginger, at sinabi ni Kamiya na baka hindi sapat ang kanyang mga salita para kumbinsihin ito. Pero sa paraan ng pagtingin niya sa mga bagay-bagay, mukhang nag-enjoy na si Ginger. Kinabukasan, lumabas si Ginger sa workshop para maghandang umalis nang dumaan ang isa sa mga taga-nayon. Pinasalamatan siya sa kanyang tulong noong nakaraang gabi. Isa pa ang lumapit sa kanya, sinasabing madali nilang natalo ang mga kalaban dahil sa kanya. Umiti si Ginger, sinabing natutuwa siyang nakatulong siya. Lumapit din sina Waldo at Asel, sinasabi kay Ginger na ang espadang ginawa niya ay pambihira at matalim. Nagpasalamat din si Asel kay Ginger sa pag-aayos ng kanyang espada dahil mas madali na para sa kanya ang pagwagayway nito. Pabirong pinalo ni Waldo si Ginger, sinasabing dapat manatili na lang siya sa nayon para maigawa siya nito ng isang custom na sandata. Pagkatapos ay sinabi ni Osal kay Waldo na alis na talaga si Ginger at ang kanyang master sa araw na yon. Nagulat si Waldo nang marinig ito, at sinabi niyang malaking panghihinayang na alis sila. Pagkatapos ay umalis na sina Waldo at Asel, at nagpaalam si Waldo, sinabing sigurado siyang magkikita pa silang muli. Medyo tumatak sa isip ni Ginger ang lahat ng sinabi nila, at sinusubukan pa rin niyang kalimutan ito nang lumitaw si Camila. Tinatanong kung aalis na ba siya. Kinumpirma ito ni Ginger, sinasabing nakatuon ang atensyon ng kanyang master sa Philosopher's Stone. Tinanong naman ni Kamiya si Ginger kung ano ang plano niyang gawin. Tumingin si Ginger nang may pagkalito, at binanggit ni Kamiya na malinaw niyang nakikita na hindi lang Philosopher's Stone ang kanyang interes. Itinuro ni Kamiya na mahirap ang buhay sa nayon dahil umaatake ang mga halimaw gabi-gabi. At kahit may mga magic stone, hindi sagana ang kanilang mga yaman. Nagtapat si Kamiya, sinabing kulang sila sa tao. Ipinaalam ni Kamiya kay Ginger na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan siya ng nayon dahil malaki ang kanyang impluensya. Sinabi ni Kamiya kay Ginger na ang kanyang mga kasanayan ay katumbas ng kung gaano katagal mabubuhay ang mga taga-nayon. Pagkatapos ay inilahad ni Kamiya ang kanyang kamay kay Ginger, hinihimok siyang sumali sa kanila at manatili sa nayon. Bago makapagdesisyon si Ginger, lumabas si Dorn sa workshop, sinasabi kay Kamiya na tapos na sila at handa nang umalis. Nagawa ni Ginger na buuin ang kanyang loob, at sinabi niya kay Dorn na gusto niyang manatili sa nayon. Nagulat si Dorn nang marinig ito, at tinanong niya si Ginger kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi. Sumagot si Ginger na, at sinabi sa kanya ni Dorn na kailangan niyang gumawa ng sandata.
Nalito si Ginger dito, at sinabi sa kanya ni Dorn na hindi niya maaaring hayaan ang isang basura na gumala sa mundo, kaya kailangan niyang gumawa ng sandata para patunayan ang kanyang sarili. Sumang-ayon si Ginger dito, at nagsimula na siyang gumawa ng sandata. Habang ginagawa niya ito, tinanong siya ni Kamiya kung may kailangan siya dahil kaya niyang lumikha ng mga materyales gamit ang Magic Stone. Nagpasalamat si Ginger kay Kamiya, ngunit ipinaalam niya na gusto niyang gawin ito sa sarili niyang lakas, kung hindi ay mawawalan ito ng kahulugan. Ngumiti si Kamiya nang marinig ito, at umalis siya para hayaan ang lalaki na gawin ang kanyang trabaho. Di nagtagal, natapos ni Ginger ang paggawa ng espada, at sinuri ito ni Dorn. Napagtanto ni Dorn na ginawa ito ni Ginger para magamit ng mga tao. Binanggit ni Dorn na ang isang pangalawang klaseng manggagawa ay tumitingin sa bagay para gawin ang kanyang trabaho, ngunit ang isang primera klaseng manggagawa ay tumitingin sa mga tao. Dahil ginawa ni Ginger ang espada para sa paggamit ng tao, nakikita ni Dorn kung saan nakatuon ang kanyang tingin. Nakarating si Dorn sa konklusyon na mayroon siyang sariling apoy, at may sarili rin si Ginger. Humanga si Dorn sa ginawa ni Ginger, at sinabihan niya itong huwag hayaang mamatay ang kanyang apoy habang hinihimok siyang sundin ang apoy sa loob ng kanyang sarili. Nagulat si Ginger nang marinig ito, at tinanong niya ang kanyang master kung ibig sabihin ba nito ay pumasa na siya. Tumanggi si Dorn na magsalita pa, at habang papaalis, sinabi niya kay Camilla na iniiwan niya si Ginger sa kanyang mga kamay. Pumasok si Dorn sa kabubatan, at yumuko si Ginger sa kanyang master para sa lahat ng natutunan niya sa ngayon. Nagnisyan si Leafy at Kamiya dahil sa wakas ay mayroon na silang manggagawa, at sinabi ni Leafy na kailangan nilang i-upgrade ang kanilang production base. Sumang-ayon si Kamiya sa kanya at sinabing oras na para itaas nila ang base level. Agad na itinaas ni Kamiya ang base level sa 8, at namangha si Ginger dahil ito ang unang beses niyang makita ang kapangyarihan ng bato. Dahil tumaas ang base level, nagkaroon din ng mga upgrade ang mga panlabas na pader at ang workshop. Pumasok si Ginger sa workshop at siya'y napahanga. Ipinaalam sa kanya ni Kamiya na para sa kanya ang workshop, kaya malaya siyang gamitin ito sa anumang paraan na gusto niya. Nagpasalamat si Ginger kay Kamiya para dito, sinasabing marami siyang gustong subukan. Pagkaalis sa workshop, sinabi ni Kamiya kay Leafy na malaking panalo ang pag-recruit kay Ginger lalo na sa mga labanang darating. Binanggit ni Kamiya na masama ang kalagayan ng kanilang mga kagamitan, at dito papasok si Ginger. Tila, ang pag-level up ay nagpataas din ng dami ng mga yaman na kayang imbak ng Magic Stone. Pagkatapos ay binanggit ni Kamiya na gusto niyang magsimulang mag-ipon ng mana sa mga darating na laban. Lumalabas na may inaasahan si Kamiya at Leafy na isang partikular na babaeng karakter ngayong umabot na sa level 8 ang base. Dahil sa pagsama ni Ginger, bumuti ang kalidad ng mga kagamitan, at madaling natalo ng nayon ang mga kalaban nito sa mga labanan, kaya nabawasan ang pasanin sa mga taga-nayon na sumasali sa laban. Lumalabas na nagsisilbi ring suporta si Ginger para kay Anemone sa Watchtower. Dahil may 3 araw pa sila bago ang susunod na stampede, alam ni Kamiya na kailangan nilang magmadali at palakasin ang kanilang posisyon. Sa ika-11 araw, tinipo ni Ginger ang mga taga-nayon dahil may ipapakita siya sa kanila. Nagulat ang mga taga-nayon nang makita ang tumpok ng luwad sa kanilang harapan, at ipinaalam ni Ginger na ang tinitingnan nila ay mga golem. Binanggit ni Ginger na ito ay isang manikang pinapagana ng mahika na gumagalaw ng kusa. Ang mga golem ay karaniwang mga support item na maaaring sumali sa labanan kasama ng mga gnisi, at kaya nilang gampanan ang parehong papel ng karakter na itinakda bilang kanilang master. Kung isang swordsman ang itinakda bilang master ng isang golem, gumagamit ito ng espada. At kung isang mamamana ang itinakda bilang master nito, marunong itong gumamit ng pana. Ang kanilang mga stats ay isang mas mababang bersyon lamang ng kanilang mga master, ngunit kapaki-pakinabang sila para punan ang bilang ng unit. Binanggit ni Ginger na matagal na niyang gustong gumawa ng isa, at dahil nasa paanan sila ng Magic Stone, nagagawa niyang paganahin ang mga ito. Naging mausisa si Anemone, at tinanong niya si Ginger kung makakagalaw ba ang golem. Ipinaalam ni Ginger na kapag naitakda na ang master nito, kaya nitong lumaban tulad ng tao, ngunit mas mababa ang mga kakayahan nito. Nagtanong ang isa sa mga taga-nayon kung makakatulong ba ang mga golem sa mga gawaing bahay, at sumagot si Ginger nang. Kinumpirma ni Ginger na kahit ano ay pwedeng gawin gamit ang mga golem. Biglang umilaw ang mga mata ng golem, at nagulat si Ginger na nagre-react ang mga golem. Nagtaka siya kung mayroon pang ibang pinagmumulan ng mana na malapit sa kanila. Sakto namang sumigaw ang isa sa mga taga-nayon para ipaalam sa lahat na may paparating. Dumating ang kakaibang estranghero sa tarangkahan, at nang tanggalin nila ang kanilang hood, lumabas na isa siyang elf. Na may maningning na ngiti sa kanyang mukha, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ulysses Vibald at ginulat ang lahat sa pagsasabing naroon siya para hamunin ang pinuno ng nayon sa isang duelo. Lumalabas na si Ulysses ay anak ng reyna ng White Forest. Hindi naman gaanong nagulat si Kamiya dahil nangangahulugan ito na natupad na niya ang mga kondisyon para mapasama si Ulysses. Pagkatapos ay humakbang si Kamiya, ipinapakita na siya ang pinuno ng nayon. Sinabi ni Ulysses kay Kamiya na kailangan niyang gawin siyang pinuno ng nayon kung matatalo siya.
Tiniyak ni Alicia kay Kamiya na wala siyang dapat ipag-alala dahil tiyak na paunlarin niya ang ngayon. Ngumiti si Kamiya nang marinig ito, at tinanong niya si Alicia kung ano ang kanyang itataya sa laban sakaling matalo siya. Iginigiit ni Alicia na hindi siya matatalo, ngunit para maging patas, sinabi niya kay Kamiya na malaya siyang hilingin sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Tinanong siya ni Kamiya kung hindi ba niya babawiin ang kanyang salita, at isinumpa niya sa pangalan ng kanyang ina na hindi niya babawiin ang kanyang salita. Ang kanyang kumpiyansa ay nag-aalala kay Li-Fei, ngunit si Kimiya ay nananatiling matatag habang naghahanda siyang labanan si Alicia. Habang naghahanda sila para sa kanilang duelo, umatras ang mga taga-nayon sa likod ng bakod upang hindi sila madamay sa labanan. Si Sylvian, na abala sa pag-inom ng isang bot ng alak, ay nagtanong kung sino si Alicia, at binanggit ni Ginger na isa siyang elf mula sa White Forest Clan. Ipinaliwanag niya na sila ay medyo mapag-isa, kaya hindi sila gaanong lumalabas sa mundo. Napahalakhak si Waldo nang maalala niya ang sinabi ni Alicia tungkol sa pagiging pinuno ng nayon, na karaniwang isang sitwasyon kung saan ang pinakamalakas ang nagiging hepe. Kapag handa na ang lahat, sinabi ni Kamiya kay Alicia na sisimulan nila ang duelo kapag tumama na sa lupa ang barya na kanyang ihahagis. Ginawa ni Kamiya ang sinabi, at sa sandaling tumama ang barya sa lupa, nagpakawala si Alicia ng isang atake ng hangin kay Kamiya. Nakakagulat, nagawa niyang iwasan ito, ngunit ang mga taga-nayon ay nabigla at namangha dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari dahil ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng ganoong atake. Ipinaalam ni Ginger sa kanila na gumamit si Yulijia ng attack magic, at sa itsura ng mga bagay, mukhang magaling siya dito. Habang nag-aalala ang mga taga-nayon na mapapahamak si Kamiya, humanga naman si Yulijia na mahusay ang kanyang pagdepensa. Gayunpaman, binilisan niya ang kanyang mga atake upang makita kung hanggang saan ang kayang tiisin ni Kamiya. Sa kabila nito, nagawang iwasan ni Kamiya ang lahat ng ibinato niya sa kanya. Tila, si Yulijia ay isang noob killer na karakter. Sobrang lakas ng kanyang wind magic dahil mahirap itong makita. Kapag nabigo ang isang manlalaro na kabisaduhin ang diskarte sa kanyang mga atake, tiyak na matatalo sila, nasisira sa kanilang tsansang ma-recruit siya. Gayunpaman, tiwala si Kamiya na kaya niya itong harapin dahil madali niyang nababasa ang kanyang mga atake sa paraan pa lang ng pagwagayway niya ng kanyang wand. Bigla na lang, isang atake niya ang dumiretso kay Kamiya, pero hinarang niya ito gamit ang kanyang kalasag. Nagulat si Alicia nang makita ito dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoon. Lumalabas na epektibo ang kanyang mga atake laban sa mga halimaw na may laman at dugo, pero hindi ito tatagos sa isang bakal na kalasag na gawa ni Ginger. Habang sinusubukan pa ni Alicia na bumalik sa kanyang sarili, lumapit si Kamiya. Nang akmang susugurin na niya ito, tumalon siya sa ere gamit ang kanyang wind magic. Namangha ang mga taga-nayon nang makita ito, at nagsimula silang mangarap na sanay makalipad din sila tulad ni Alicia. Habang nasa ere siya, nagsimula siyang maghanda ng isang high-level na spell, at alam ni Kamiya na magiging nakamamatay ito kapag tinamaan siya. Sa kabila nito, patuloy siyang sumusugod sa kanya. At habang tinatawanan siya ni Alicia sa pagtakbo nito patungo sa kamatayan, wala siyang kamalay-malay na may pinaplano pala ito para sa kanya. Nang matapos na siya sa spell, sinubukan niyang ibato ito kay Kamiya, pero bigla na lang naglaho ang spell, na ikinagulat niya. Bago pa siya makabawi, hinila siya ni Kamiya pababa gamit ang isang tirador. Pagkatapos ay kinalagad siya ni Kamiya papalapit at itinutok ang espada sa kanya para malaman niyang talo na siya. Ipinaalam ni Kamiya sa kanya na hindi gumana ang high-level magic niya dahil masyadong mababa ang magic stone sa lugar, na nangangahulugang walang sapat na kakayahan ang kapaligiran para suportahan ang high-level magic. Dahil bagsak si Alicia at hindi makagalaw, itinuring ito ni Kamiya bilang kanyang panalo. Sumang-ayon din si Alicia na talo siya, pero nanatili siyang nalilito at gulat na natalo siya sa isang taong hindi man lang gumagamit ng mahika. Pagkatapos ay ipinaalala ni Kamiya ang kanyang pangako, at halos himatayin siya nang mapagtantong kailangan niyang gawin ang anumang sabihin niya. Gaya ng inaasahan, hiniling ni Kamiya na sumali siya sa grupo, na wala siyang pagpipilian kundi gawin. Sinabihan din siya ni Kamiya na linisin ang pinaglabanan dahil sinira niya ang lahat. Pagkatapos ay binanggit ni Li-Fei na isang bonus para sa kanila na magkaroon ng isang mage tulad ni Alicia, at sumang-ayon dito si Kamiya. Ngayong kasama na si Alicia, iminungkahi ni Kamiya na subukan nila ang ilang bagong taktika sa gabing iyon. Kalaunan, pumasok sa gubat si Kamiya at ang kanyang grupo. At habang binabagtas ang kakahuyan, tinanong ni Kamiya si Li-Fei kung may ideya ba siya sa nangyayari sa totoong mundo. Sumagot si Li-Fei na hindi niya makita ang totoong mundo mula sa kinaroroonan niya. Binanggit niya na ang tanging alam lang niya ay ang katotohanang napalitan ang Game Master. Inihayag ni Kamiya na ang pagbabago sa Game Master ang dahilan kung bakit naliligaw ng landas ang ilang bahagi ng laro. Pagkatapos ay sinabi ni Kamiya kay Li-Fei na determinado siyang maabot ang level 100 sa lalong madaling panahon. Tinanong siya ni Li-Fei kung bakit kailangan niyang umabot sa level 100, at ipinahayag niya na sa sandaling pumasok siya sa level 100, makakapasok na siya sa tour.
Ipinaalam ni Kamiya sa kanya na may mga limitasyon sa kaya niyang gawin kahit nakasalukuyan siyang nasa developer mode. Para makagawa pa ng mas marami, sinabi niyang kailangan niyang makarating sa tore dahil kailangan niya ang kapangyarihan. Bigla siyang pinigilan ni Yulisha, tinatanong kung gaano pa sila katagal maglalakad, at sinabi ni Kamiya na magpapatuloy sila hanggang makahanap sila ng mga halimaw. Lumalabas na plano ni Kamiya na subukan ang mahika ni Yulish at ang mga golem bilang paghahanda sa labanan sa gabi. Tinanong siya ni Kamiya kung gaano karaming mahika ang kaya niyang gamitin, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano niya magagamit ang wind magic at iba pang mga elemento. Gayunpaman, tinanong siya ni Kamiya kung gaano karaming mahika ang talagang magagamit niya sa lugar na yon. Mahinang sumagot si Kamiya na kaya niya lang gumamit ng ilang wind-based na attack spell at ilang uri ng movement support. Nang makita ang paraan ng pagtitig ni Kamiya sa kanya, sinabi niya na medyo mahina siya dahil mababang uri lang ng mga monostone ang nasa lugar at mas marami pa siyang magagawa kung may mga high-grade na bato. Pagkatapos ay sinabi ni Kamiya na hindi niya siya sinisisi, pero gusto niyang malaman niya ang uri ng mahika na kaya niyang gamitin at ang kanyang mga limitasyon dahil ayaw niyang maulit ang pagkakamaling ginawa niya kanina. Tinanong ni Ginger si Kamiya kung plano niyang ipare si Yulisha sa mga golem, at sinabi ni Kamiya na dahil wala na silang ibang residente na kayang gumamit ng mahika, naisip niya na ang pag-alin ng golem sa kanilang magical firepower ay magpapalawak ng kanilang mga opsyon sa taktika. Iminungkahi niya na itakda si Yulisha bilang master ng golem para makagamit ito ng mahika tulad niya kahit hindi ito kasing bisa ng sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ni Kamiya si Yulisha na ilagay ang kanyang mana sa mga golem para maturuan niya ang mga ito ng kanyang mahika. Sumang-ayon si Yulisha, at ipinatong niya ang kanyang kamay sa golem, pinapakawalan ang kanyang mahika dito. Pagkatapos niyang gawin yon, ipinaalam ni Kamiya na maaari siyang magpadala ng mga utos sa pamamagitan ng pag-visualize sa mga ito. Ipinikit ni Yulisha ang kanyang mga mata at gumamit ng spell para tumalon sa ere. Pagmulat ng kanyang mga mata, lumulutang na rin ang mga golem tulad niya. Dahil matagumpay ang unang pagsubok, sinabi ni Kamiya na gamitin niya ang parehong taktika para patumbahin ang mga monster bunny sa di kalayuan. Masayang tinanggap ni Yulisha ang utos dahil ayaw na ayaw niya sa mga halimaw. Inihagis niya ang kanyang wind attack sa mga kuneho, at nakakagulat, sumunod ang mga golem, nagpakawala ng wind blast sa mga kuneho. Sobrang nag-enjoy si Yulisha at dinagdagan pa niya ito ng gilas, na naging dahilan para tumakas ang mga kuneho. Kahit na tumatakbo na sila, sinigurado ni Yulisha na mapapatay niya ang karamihan sa kanila gamit ang kanyang malakas na wind blast. Nang matapos na ang laban sa mga halimaw, dahan-dahan siyang bumaba at inamin na medyo kapaki-pakinabang ang mga golem. Pagkatapos ay sinabi ni Kamiya na kumikilos ang golem batay sa lakas ng master nito, kaya hindi siya pwedeng magpabaya sa pagsasanay. Pagod ng utusan, kaswal niyang sinabi na naiintindihan niya ang lahat ng sinasabi ni Kamiya. Dahil dito, napangiti si Kamiya dahil nagkaroon sila ng bentahe sa labanan. Samantala, nasisiraan ng ulo si Onohara sa totoong mundo dahil lahat ng pinlano niya ay hindi nangyayari ayon sa gusto niya, at iniisip na niyang gumamit ng mas agresibong paraan sa buong sitwasyon. Nang gabing iyon, lumitaw ang mga halimaw gaya ng dati, at natanggap ni Kamiya ang regular na Survive the Night na quest. Nakakagulat na inilagay ni Kamiya si Yulisha at ang kanyang mga golem sa unahan, sinasabing siya ang susi sa lahat. Dahil sa pagiging aroganteng spoiled brat, kaswal siyang sumagot na alam niya ito. Habang papalapit ang mga halimaw, napansin ni Kamiya na nagsimula ng lumaban ng organisado ang mga goblin. Hindi niya ito masyadong inisip dahil naniniwala siyang habang tumataas ang level ng base, mas nagiging kakaiba ang estilo ng pakikipaglaban ng kalaban. Para kay Kamiya, naniniwala siyang panahon na para umangat din ang taktika ng ngayon. Si Anemone at ang kanyang grupo ang unang kumilos sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sunod-sunod na pana sa mga goblin para sirain ang kanilang pormasyon. Sumali rin sa pag-atake si Yulisha habang pinapakawalan niya ang kanyang mahika na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Habang sumusugod siya patungo sa mga goblin, nananatili rin sa tabi niya ang mga golem. Sinadya siyang ilagay ni Kamiya sa unahan dahil ang kanyang kapangyarihan at paggalaw ay ginagawa siyang parang isang regular na cavalry unit. Habang si Anemone at Yulisha ang gumagawa ng long-range na trabaho, sinabihan ni Kamiya ang close combat squad na harapin ang mga goblin. Hinarap ni Waldo at ng kanyang grupo ang mga kalaban sa kaliwa habang pumunta si Kamiya sa kanan. Dahil pinipigilan ng mga long-range attack ang mga kalaban at hinahadlangan ang kanilang pag-abante, naging madali para sa mga ground force na magdulot ng malaking pinsala. Dahil sa maayos na takbo ng plano ni Camila, mas nag-enjoy ang lahat sa labanan kaysa karaniwan. Pagkatapos ay sinabihan ni Camila si Waldo na sumugod ng mabilis para mapatay nila ang pinuno at tapusin na ang laban ng tuluyan. Tiniyak ni Waldo kay Camila na alam niya ang plano, at habang sumusugod siya patungo sa pinuno ng mga goblin, wala siyang kamalay-malay na tinatarget na rin ni Yulisha ang pinuno. Muntik nang matamaan si Waldo sa atake ni Yulisha. Pero sinigawan niya ito para bigyan ng babala na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para makatakas ng hindi nasasaktan.
Sinigawan ni Waldo si Yulisha, tinatanong kung ano ang problema niya, at sumagot si Yulisha na si Waldo ang humaharang sa kanyang daan. Habang abala sila sa pagtatalo, walang kamalay-malay si Waldo na may isang goblin na lumapit sa kanyang posisyon. Gayunpaman, nabalaan siya ni Kamiya bago siya mahati sa dalawa ng isang basurang goblin. Hinarang ni Waldo ang atake, at sinabihan siya ni Kamiya na patuloy na pigilan ang mga goblin habang tinatapos niya at ng isa pang grupo ang trabaho. Nakalaya si Waldo mula sa pagkakahawak ng goblin, at isinaksak niya ang kanyang espada sa liig ng pinuno na ikinamatay nito. Nakita ito ng iba pang mga goblin at kinabahan sila pero hindi magpapabagal si Kamiya at ang kanyang mga kasama. Hinabol nila ang mga goblin at siniguradong ubusin nila silang lahat. Pagkatapos ng laban, gaya ng inaasahan, nilapitan ni Waldo si Yulisha para sigawan ito dahil sa muntik na siyang lutuin ng buhay. Alam na ni Kamiya na mangyayari ang mga ganitong bagay dahil may problema pa rin sila sa kanilang koordinasyon. Gayunpaman, alam niyang magiging isang malakas na asset si Yulisha para sa kanila. Kung wala ng iba, determinado si Kamiya na pagbutihin ang kanilang estilo ng pakikipaglaban para sa susunod na stampede na magaganap sa loob ng 3 araw.